Xiao Jiayang. Si Wan Xiang, hindi lang siya malambing at maalaga, magaling din siyang mag-budget sa bahay. Ayaw mo ba talaga siyang pakasalan? Ako si Li Jiayang. Ang hipag ko ay nagmamakaawa ngayon sa huling pagkakataon na pakasalan ko ang nakababata niyang kapatid. Nakikiusap ako sa'yo, pakasalan mo na si Wan Xiang. Hindi talaga nagdadala ng malas sa asawa si Wan Xiang. Dalagang-dalaga pa rin siya hanggang ngayon. Kahit ayaw mo, parang awa mo na, huwag ka namang umalis dahil sa pagpapagamot sa kuya mo. Baon tayo sa malaking utang. Ek, Pumapayag na akong pakasalan si Wan Xiang. talaga, pumapayag ka na. 真的答应了。 Salamat sa Diyos. Pupuntahan ko agad si Wan Xiang para sabihin ang magandang balitang ito. Noong araw ng kasal ng kuya ko, masyado siyang naparami ng inom. Niyaya niya ang nobyo ni Wang Xiang na si Wang Ergao na umakyat sa bundok. Kaso, nakasalubong sila ng lobo. Namatay si Wang Ergao, at napuruhan ng malala ang kuya ko. Naubos ang lahat ng yaman ng pamilya natin para lang mailigtas siya. At nabaon pa kami sa katakot-takot na utang. Pero nakakalungkot, hindi rin kinaya ng kuya ko at binawian din siya ng buhay. Ito na lang ang natitirang pagkain namin. At pumayag pa akong pakasalan ang kapatid ng hipag ko. Ang hirap naman ng ganitong buhay. Malapit na ang taglamig. At siguradong napakakapal ng nyebe ngayong taon. Kapag natabunan na ng nyebe ang bundok, yung tigre na pumatay sa kuya ko, baka bumaba yun sa nayon para maghanap ng makakain. At paniguradong marami itong mapapatay. Kahit anong mangyari, kailangan kong gumawa ng paraan para tapusin ang problemang ito. Para na rin maipaghiganti ko ang kuya ko. Tagumpay na naiugnay ang pinakamalakas na sistema ng pangangaso. Maaaring makakuha ng karagdagang puntos ang host sa pamamagitan ng pangangaso. Naipadala na ang regalong pambaguhan. Buksan ang regalong pambaguhan. Binabati kita, host, nakakuha ka ng 5 puntos. Ang pinakamalakas na sistema ng pangangaso. Dahil dito, hindi lang utang at pagkain ang masosolusyonan ko. Maipaghihiganti ko pa ang kuya ko sa lalong madaling panahon. Nahanap ko rin ang lumang baril na to. Hindi naman ako mangangaso at hindi rin ako marunong bumaril. Pero mabuti na lang, nandito ang sistema. System, dagdagan mo ng points ang pamamaril ko. Ang pamamaril ay nasa beginner level na. Ang pamamaril ay nasa proficient level na. May mga tigre sa bundok. Kahit ang kuya kong batikan at magaling mamaril ay namatay doon. Hindi pa ito sapat. Dagdag pa. Ang pamamaril ay nasa skilled level na. Ang pamamaril ay nasa master level na. Pwede na siguro to. Itatabi ko na lang ang natitirang points para sa emergency. Lin Wanyu, nandito na ako para maningil ng utang. Lumabas na kayo dyan at magbayad. Qin Dachuan, anong kailangan mo dito? Ba, Li Jiayang, hindi ka pa pala tumatakas. Hindi ka ba natatakot na baka minalasin ka hanggang mamatay dahil sa malas mong hipag? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, umalis ka na dito. May mga gagawin pa ako. Kung naniwala ako sa mga kalokohan ni Qin Dachuan at tumakas, tiyak na pahihirapan niya lang ang hipag ko at ang nakababata nitong kapatid, hanggang sa mamatay sila. Kaya hindi ako alis dito, dahil hindi ka naman pala takot mamatay. Magbayad na kayo ng utang. Para maipagamot ang kuya ko, nangutang kami sa buong baryo. At si Qin Dachuan ang pinakamalaki naming inutangan. Pero ang pagpapautang niya sa pamilya namin, ay hindi para tulungan kami gaya ng ginawa ng iba, kundi dahil pinagnanasaan niya ang hipag ko. Wala pa ngang 1 buwan, naniningil ka na. Hindi ba sumusobra ka na? Alam ko namang wala kang maibabayad. Kaya pasamahin mo na lang sa akin ang hipag mo ng 1 taon. Hindi ko na kayo pagbabayari ng utang, at babayaran ko pa pati ang mga utang nyo sa iba. Ano, manigas ka, mangarap ka ng gising. May 7 araw pa bago ang taning ng utang namin sa'yo. Pagkalipas ng 7 araw, babayaran ko sa'yo yan pati tubo. Hahaha, Li Jiayang, nagpapatawa ka ba? Sa loob ng 7 araw, saan ka kukuha ng pambayad? Magbebenta ka ba ng dugo? Kulang pa rin ang puhunan mo para dyan. Kahit ano pang gawin, kailangan sa hipag mo talaga manggaling. Kaya kung magpapabayad man lang ang hipag mo, siguraduhin yung sa akin nyo lang siya ibebenta. Dahil ako ang magbibigay ng pinakamalaking bayad, hahaha. Gusto mo bang pakainin kita ng 3 bala ngayon mismo? Ang basurang to, kakamatay lang ng sarili niyang kuya. Mas mabuting huwag ko na muna siyang inisin. Paano kung talagang iputok niya ang baril? Sabi nga nila, ang ginto ay hindi dapat nakikipagbanggaan sa bato. Pagpapasensyahan ko na lang muna sa loob ng 7 araw. Kung wala pa rin silang pera pagkalipas ng 7 araw, tingnan ko lang si Lin Wanyu, tingnan ko lang kung makawala pa sa mga palad ko ang buwisit na babaeng yon. Sige, bibigyan kita ng 7 araw. Paubos na ang pagkain namin sa bahay. Kailangang buhayin ang buong pamilya. Kailangan ding magbayad ng malaking utang. Ang pag-akyat sa bundok na lang ang tanging paraan.
Aba, may sugat ang kaliwang paa niya sa unahan. Mukhang nakawala ito sa bitag at nagwawala. Hindi pwede, masyadong malayo at tumatakbo pa, hindi ko tatamaan. Ito na ang pagkakataon. May pagkakataon lang ako para sa 2 putok. Siguradong patay kapag ang maliit ang binaril ko. Pero kapag yung malaki, baka hindi tumalab. Hindi na pwedeng mag-alinlangan, susugal na ako. Tatakas ka pa ha? Tama nga ang sinabi ni Kuya, sa bundok na ito, una talaga sa panganib ang baboy ramo, pangalawa ang oso, at pangatlo ang tigre. Tinamaan na ng 1 putok itong malaking baboy ramo. Pero imbes na tumakbo palayo, lalo pa itong sumugod papunta sa akin. Kung hindi lang bihasa ang pag-asinta ko, malamang ay nakapanlaban pa itong malaking baboy ramo bago namatay. Binabati kita host dahil matagumpay mong napatay ang isang malaking baboy ramo na tumitimbang ng 412 gin. Nakatanggap ng 4 na attribute points. Binabati kita host para sa iyong unang paghuli. Nakatanggap ng 5 special attribute points. Maaari itong gamitin pangdagdag ng isa sa mga special attribute. Ang galing talaga ng mga special attribute points. Kung ilalagay ko ang lahat ng ito sa baril na ito, siguradong mas lalong lalakas ang kapangyarihan nito. Kaso, gumagana lang ito sa mga baril na nilagyan na ng puntos. Mukhang patay na talaga. Ang ganda talaga kapag may abiso mula sa sistema. Hindi ko na kailangang matakot na baka nagtutulog-tulugan lang ito para biktimahin ako. Arf. Mahigit 400 gin, ang bigat-bigat talaga. Masyado pa ring mahina ang katawan kong ito. Sistema, magdagdag ka nga ng puntos sa katawan ko. Ang katawan ng host ay nakaahon na sa mahinang antas at umabot na sa pangkaraniwang antas. Ang katawan ng host ay umabot na sa matipunong antas. Ang katawan ng host ay umabot na sa pang-elite na antas. Ang katawan ng host ay umabot na sa pinakamataas na antas. Napakaswerte. Ang karne ng usa na ito ay mas masarap hamak kaysa sa karne ng baboy ramo. Binabati kita, host. Matagumpay na nakahuli ng isang 72 kilong adultong usa. Nakakuha ng dagdag na isang attribute point. Binabati kita, host, sa iyong unang pagkakahuli ng usa. Nakakuha ng dagdag na isang special attribute point. Ate, talagang pumayag na si Lijayang. Lolokohin ba naman kita? Mismo sa bibig niya ng galing yan. Huwag ka na diyang tumunganga, sumama ka na sa akin pabalik ngayon din. Mamayang gabi, siguraduhin nating may mangyayari na para tuluyan na siyang maging iyo. Hindi pwedeng magbago ang isip ng lalaking yon. Lijayang, nandyan ka ba sa loob? Lijayang. Ek! Baka naman natakot si Lijayang na mamatay dahil sa kamalasan ko kaya siya tumakas. Kinuha kaya ni Lijayang ang huling natitirang pera natin at tuluyan ng tumakas. Wala rito ang naiwang baril pangaso ni Litian. Ate, tumakas ba talaga si Lijayang? Hindi niya kinuha ang pera pero dinala niya ang baril. Siguradong umakyat ng bundok si Lijayang. Malaking gabi mo ngayon, lalabas muna ako para manghiram ng pagkain. Tingnan nyo, nandyan na ang malas. Pustahan, manghihiram na naman yan ng pagkain. Huwag kayong maawa sa kanya mamaya Ang malas na iyan ang naging dahilan ng pagkamatay. Nilitian, wala na tuloy sa nayon natin ang palaging nangangaso. At namimigay ng karne tuwing pag-uwi niya. Hindi ko siya pautangin ang pagkain. Tama, yung kapatid niyang babae, isa ring malas. Si Wang Ergo nga, nakipagkasundo lang sa kapatid niya na magpakasal, kinamalasan at namatay na agad. Nandito na ang malas, nakakamatay talaga ang kamalasan ng babaeng yan. Pati yung kapatid ni Litian, napakamalas din. Mga tiya,
wala na po talaga kaming makain sa bahay. Pwede po bang makahiram muna ng kaunting pagkain? Manghihiram ng pagkain, ano namang ipambabayad mo? Hindi mo pa nga nababayaran yung inutang mong bigas noon eh. Bayaran mo muna ang luma mong utang bago ka humirit. Alis, wala kaming sobrang bigas dito. Gusto mo pang umutang? Halos maisang lamon na nga pati ang bahay ng pamilya Lee eh. Parang nagtapon lang kami ng grasya sa basurahan kung pautangin ka pa namin. Umalis na kayo, pumayag na si Lijayang napakasalan ang kapatid ko. Gusto ko lang namang makakain ng sapat si Wansi ang ngayong gabi. Nagmamakaawa ako mga tiyang, alang-alang na lang kailitian. Pautangin niyo na kami ng kaunting bigas kahit ngayon lang. Patay na si Litian. Mula ngayon, kung sino man sa pamilya Lee ang may kakayahan na umakyat sa bundok para mangaso at mamigay ng karne. Aasa ba kayo sa walang kwentang si Lijayang na yon? May gana pa talagang pakasalan ni Lijayang si Lin Wansiang ah. Huwag niyo nang asahang makaakyat yan ng bundok. Siguradong mamalasin lang siya't mamatay ng maaga. Lin Wanyo, hindi lang kita pagkakaitan ng bigas ngayong araw. Paniningilin din kita sa lahat ng utang mo. Kung hindi, kukunin namin ang bahay ng pamilya Lee bilang kabayaran. Napakagahaman mo naman, Tiang Xianglian. Kaunting bigas lang naman ang inutang namin sa inyo, tapos bahay na namin ang gusto mong kunin. Ang baboy ramo at usang yan. Saang patibong ng mga ngaso mo ba pinulot yan, ha? Baka naman sa patibong yan ng asawa ko. Lijayang, ibalik mo na sa akin yung baboy ramo at usa, bilis. Wala kang delikadesa, Lijayang. Paanong nakuha mong nakawin? Ang mga huli sa patibong ng asawa ni Chonfang, ha? Ibalik mo na agad yan kay Chonfang. Hindi naman marunong mangaso yang si Lijayang eh. Baka nga pinulot niya lang talaga ang baboy ramo at usang yan. Itong baboy ramo at usa. Hindi ba pwedeng ako mismo ang nakahuli nito? Nagpapatawa ka ba? Lahat dito sa nayon ay alam na isa kang walang kwenta, Lijayang. Kahit papaano, pwede ka pang makahuli ng usa. Pero makakahuli ka nitong ganito kalaking baboy ramo. Kahit pa magsama-sama ang mahigit 10 mga ngaso rito. Tanging ang asawa ko lang at ilang batikan ang makakagawa niyan. Makakahuli ka ng baboy ramo, kaya mo. Sino bang mga ngaso rito ang kasing asintado ko? Ang malaking baboy ramong ito ay mahigit 200 kilo. Sino bang mga ngaso rito ang may lakas na tulad ng sa akin? Ate, umuwi na tayo. Salamat sa Diyos, isang napakahusay na mga ngaso itong si Lijayang. Giginhawa na ang buhay namin ng kapatid ko. Ay, pasensya na. Saan galing ang bigas na to? Bago pa kayo makauwi, dinala yan ng biyudang si Bay mula sa baryo. Kanina, nung nanghihiram ako ng bigas, nakita kong paalis ang biyudang si Bay. Akala ko pa naman, ayaw niyang magpahiram ng bigas. Hindi ko inakalang magdadala siya rito. May anak na lalaki ang biyudang si Bay, kasing edad ko lang, dahil napakabuti ng puso ng biyudang si Bay. Kung matino at mabait ang anak niya, tutulungan ko rin sila. Wansiang, ikuha mo naman ng mainom si Lijayang. Lijayang, heto ang tubig o. Liwan Xiang, gusto mo ba talagang magpakasal sa akin? Ako. Payag ako. Mabuti. Mamaya, pupuntahan ko ang kapitan ng baryo para makakuha tayo ng katibayan. Sa susunod na mga araw, pupunta tayo sa bayan para magpatala ng kasal natin. Maraming salamat sa iyo, Lijayang. Hindi na uwi si Wansia ngayong gabi. Siguro ay natatakot si ate na baka magbago ang isip ko, kaya pinatuloy niya rito si Wansia ngayong gabi. Para mas makilala pa namin ang isa't isa, napaka-maalalahanin talaga ni ate. Kapitan, sasabihin ko na po ng diretsahan, gusto kong pakasalan si Wansiang. Sa pamilya Lee, ikaw na lang ang natitirang lalaki. Mayroon ka pang hipag na kailangang buhayin. Kaya dapat pag-isipan mo itong mabuti. Kapitan, buo na po ang desisyon ko. Kaya ko ngang makahuli ng napakalaking baboy ramo, kayang-kaya kong buhayin si ate at si Wansiang. Sabi nga sa kasabihan, una sa panganib ang baboy ramo, bago pa ang oso at tigre. At dahil nakahuli ka ng baboy ramo, talagang napakahusay mo. Sige, ako na ang bahala sa katibayan nyo. Maraming salamat po, Kapitan. May isa pa nga po pala, hindi ko alam kung paano kakatayin ang baboy ramo. Kaya sana po ay matulungan nyo ako. Haha, halika na. Sasama na ako sa iyo pauwi. Gusto kong makita yung baboy ramo mong mahigit 200 kilo ang bigat. Lin Wanyo, anong ginagawa mo? Nagmagandang loob na nga kaming pumunta rito para tumulong sa pagkatay ng karne. Hindi mo ba kami ikukuha ng mainom para asikasuhin kami? Nga, tama.
Magkakababayan at magkakamag-anak tayo rito. Alam naming mag-ina kayong naiwan, at hindi madaling magkatay ng ganyan kalaking baboy ramo. Linwanyo, dapat matuto kang tumanaw ng utang na loob. Sa tingin ko, hindi naman talaga kayo nandito para tumulong sa pagkatay, kundi para manghingi ng karne. Ayon sa patakaran ng nayon, karapatan naming makihati sa karne kapalit ng pagtulong namin Yan ang kaugaliang iniwan ng mga ninuno natin. Magsitigil kayong lahat. Hindi ba't iniisip nyo na mula nang mamatay ang kuya ko, wala nang kakayahang mangaso ang pamilya Lee? Dati, ni isang butil ng bigas, ayaw nyong magpautang. Ngayon, ang kakapal ng mukha nyong pumunta rito para makihati sa karne. Lijayang, gusto nilang agawin ang karne. Linwanyo, huwag kang ang mangbintang. Malinaw na nandito kami para tumulong. Nga, masama bang tumulong sa mga kababayan? Heh! Alam ko at alam nyo rin kung ano talaga ang sadya nyo rito. Dahil ayaw nyong magpautang ng pagkain noong humingi ng tulong ang hipag ko, hindi ko rin ibabahagi sa inyo ang karneng ito, kaya makakaalis na kayo. Apelyido ko rin ay Lee. Sa henerasyon natin, dapat akong tawagin tiyong ikatlo ni Lijayang, kaya huwag ninyong isipin na walang magtatanggol sa pamilya Lee. Ang malaking baboy ramong ito ay kinuha lang ni Lijayang sa patibong na inilatad ko. May marka pa sa kaliwang binti nito sa unahan. Kukunin ko ang patibong at iyon ang magpapatunay. Zhao Dabiao, idilat mong maigi ang mga mata mo at tingnan kung paano namatay ang baboy ramong ito. Isa pa, sa itaas ng burol ko yan pinaslang. Pwede nyo ring puntahan at suriin kung gusto nyo. Wala namang kahit anong patibong doon. Kung hindi lang dahil sa patibong, ng asawa kong nakahuli sa malaking baboy ramong yan, magkakaroon ka ba ng swerteng mapatayan, Lijayang? Kung sino man sa inyo ang kayang buhatin at iwi ang baboy ramong ito, subukan nyo. Huwag na kayong mag-atubili, pero kung wala kayong binatbat, magsilayas kayo. Sige na, Lijayang. Dahil nakahuli ka ng ganyan kalaking baboy ramo, malaki rin ang naitulong ng bitag ni Zhao Dabiao, at dahil ang kaliwang unahang binti naman ang nahuli sa bitag, ibigay na lang natin sa kanya yung kaliwang binti. Kayo na po ang masusunod, Tio. Sa tuwing umuuwi galing sa pangangaso si Lijayang, lagi niya tayong binibigyan ng parte ng karne. Ngayong nakahuli si Lijayang ng ganyan kalaking baboy ramo, at may kasama pang usa, bakit wala man lang tayong makuhang parte ng karne? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na huwag siyang pahiramin ng bigas noon? Wala ka talagang kwenta. Malinaw naman na si Lijayang ang walang hiya rito. Tapos ngayon, ako pa ang naging mali. Taizu, Lidin ang apelyido mo. Kahit na mas matanda ka ng kalahating taon kay Lijayang. Mula ngayon, tatawagin mo na siyang Kuya Lijayang. Naiintindihan mo ba? Huwag po kayong mag-alala, inay. Wala man akong ibang galing, pero punong-puno ako ng lakas. Hindi man ako marunong mangaso. Pwede ko namang tulungan si Kuya Jeng na buhatin pauwi ang mga huli niya. Mula nang makarating ako rito sa nayon ng Xingfu, ngayon lang ako nakakain ng karne hanggang sa mabuso. Siguradong gaganda ang buhay ko kapag napangasawa ko si Lijayang. Lijayang, huwag kang maniniwala sa mga paninira na may sumpa at malas daw kaming asawahin ni Wan Xiang. Sisiguraduhin naming tutulungan at aalagaan kang mabuti ni Wan Xiang. Hindi namin pwedeng iparamdam sa kanya na pabigat lang kami. Baka matakot siya at bigla na lang lumayas. Huwag kayong mag-alala, ate. Hindi ako maniniwala sa mga usap-usapang yan. Kapag naayos na ng kapitan ang mga papeles, isasama ko na agad ang hipag ko sa munisipyo para magparehistro. Papakasalan mo na si Wan Xiang. Kaya mula ngayon, huwag mo na siyang tawaging hipag. System, gusto kong gamitin ang special attribute points. Binabati kita, host. Nakaalis ka na sa basura level at umabot na sa DXA level. Seryoso ba? Basura level lang talaga ako noon. Tapos ngayon, sa level pa lang ako. Bukas, akyat pa ako ng bundok para mangaso. Kailangan ko ng matinding resistensya para makatagal sa mahabang lakaran. Dagdagan pa natin ang points. Binabati kita, host. Umabot ka na sa superior level. Superior level, hindi na masama, pero hindi pa rin sapat ito para maging pinakamalakas na kayang makapatay ng tigre. Magdagdag pa tayo ng puntos. Maligayang bati, host, naabot mo na ang pinakamataas na antas. System, may antas pa ba na mas mataas sa pinakamataas na antas? Sa itaas ng pinakamataas na antas ay ang antas ng Heng. May natitira pa akong 2 espesyal na puntos sa katangian. Siguradong may pagkakataon pa akong makakuha ulit sa susunod. Sobrang mahalaga ang gabing ito para sa akin. System, magdagdag pa ng puntos. Maligayang bati, host, naabot mo na ang antas ng Heng. Kapag tapos ka ng maligo, magpahinga ka na ng maaga. Bukas kukuha pa ng sertipiko ng kasal si Lijayang. Kailangan masigla ka.
Natatakot ako. Loka-lokang bata, ano namang kinatatakutan mo? Nasa kabilang kwarto lang ako. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Kapag nakasal na kayo ni Lijayang, siya na ang mag-aalaga sa iyo. Ek, hindi ba sinabi mo dati na gusto mong maging hipag ni Lijayang at maging asawa rin niya? Samahan mo na ako. Sige na, sasamahan na kita. Lumabas ka na riyan at baka lamigin ka pa. Bukas ay makakapagrehistro na rin kami ni Wansya. Sa wakas, mabibigyan ko na rin siya, at ang hipag ko ng isang tahimik at maayos na tahanan. Bukas ay simula na ng bagong buhay. Kailangan kong pumunta ngayon kay Kapitan para kunin ang katibayan. Dadaanan ko na rin si Tiezu para tingnan kung handa na siya. Bukas, akyat kaming muli sa bundok para mangaso. Gising ka na pala, maghilamos ka na. Nakahanda na ang almusal, kukunin na ni Wansi ang lugaw sa kusina. Hipag, hindi maganda na puro karne lang ang kinakain mo. Kailangan din nating balansehin ang karne at gulay. Sige, tatandaan iyan ng hipag mo. Sa panahong ito na bihira ang masasarap at mamantikang pagkain. Isang malaking biyaya ang makakain ng inilagang karneng baboy. Pero kung ito lang ang kakainin agad sa umaga, nakakaumay talaga. Wansiang, bigyan mo nga si Lijayang ng atsara para maalis ang umay. Oh, Kuya Jiang, nandyan ka ba? Sabi ng inay, Kuya Jiang daw ang itawag ko sa'yo, at sumunod na rin daw ako sa'yo simula ngayon. Sa hirap ng panahon ngayon, tanging si Biyudang Bailang ang pumayag na magpahiram ng pagkain kay ate. Tumingin lang si Litiezu. Tumawa siya ng inosente, hahaha. Kung ganon, tutulungan ko na siya. Tamang-tama, akyat ako ng bundok, sabay na tayo. Kuya Jiang, may nakitang huli si Dabay. Bilis, sundan natin, tara. Para maging isang tunay na mangangaso, kulang pa ako sa mga pinakabasikong kaalaman sa pangangaso. sistema, magdagdag ng puntos, ang kaalaman sa pangangaso, umabot na sa panimulang antas. Alaman sa pangangaso, umabot na sa karaniwang antas. Babala, kulang na ang mga puntos ng katangian. Mangyaring kumuha nito sa pamamagitan ng pangangaso. Maaasahan talaga ang sistema. Ngayon, alam ko ng lungga ito ng kuneho. Kuya Jiang, ang bilis mo naman. Huwag ka nang tumunganga dyan, tumulong ka na ritong humuli ng kuneho. Ang nahuli ay wala pang 25 kilo. Hindi makakakuha ng puntos ng katangian. Binabati kita, host, sa iyong unang beses na makahuli ng ligaw na kuneho. Nakakuha ng espesyal na puntos ng katangian, dagdag isa. Kuya Jiang, ang taba ng kunehong ito. Ang mga huling wala pang 25 kilo ay hindi talaga makakapagbigay ng puntos ng katangian. Kung mahuhuli lang sana natin yung dalawang nakatakas na baboy ramo, di sana ang ganda. Ako, Kuya Jiang. Masyado nang matagal kaya nawala na ang amoy. Hindi na ito masusundan ni Dabay gamit ang kanyang pang-amoy. Sistema, bigyan ng espesyal na puntos si Dabay. Hindi pagmamay-ari ng host si Dabay. Hindi maaaring lagyan ng espesyal na puntos. Tiezu, gustong-gusto ko talaga itong si Dabay. Pwede bang akin na lang siya? Sus, Kuya Jiang, ano ka ba naman? Aso lang yan eh. Kung gusto mo, sayo na. Dabay, ang swerte mo ah. Simula ngayon, kay Kuya Jiang ka nasasama. Araw-araw kang may nangat-ngating buto. Sistema, bigyan ng espesyal na puntos si Dabay. Matagumpay na nai-upgrade si Dabay. Umabot na sa ikalawang antas. Matagumpay na nai-upgrade si Dabay. Umabot na sa level na 2. SA, si Dabay ay nag-umpisa ng mag-upgrade. At matagumpay na umabot sa level VF2. Ha? May naamoy si Dabay. Bakit parang biglang nag-iba ang kilos ni Dabay? Nakakatakot naman ang aura niya ngayon. Tara, sundan natin siya.
Binabati kita, host. Matagumpay na nakahuli ng isang adultong baboy ramo na tumitimbang ng 172 gin. Nakakuha ng karagdagang 2 attribute points. Binabati kita, host. Matagumpay na nakahuli ng isang adultong baboy ramo na tumitimbang ng 181 gin. Nakakuha ng karagdagang 2 attribute points. Huangshan, Huanghai. Pumunta kayo sa kusina. Ilabas ninyo rito yung karne ng baboy ramo pati na yung usa. Guanxiang, bilis, tumawag ka ng mga tao sa bahay ni Kapitan. Malas ka, ikaw ang sumpa kung bakit namatay ang anak kong si Ergaw. Saan mo balak pumunta? Tumabi ka nga diyan, pati ang kapatid mo, dala rin ay kamalasan. Kailangan niyong magbayad sa pamilya Wang para sa buhay ng anak ko. Ngayong papakasalan na ni Lijayang ang kapatid mo. Ang karne ng baboy ramo at usa ang magsisilbing bayad sa interes. Hindi ako aalis, si Lijayang ang pinuno ng bahay na ito ngayon. Kung may kailangan kayo, hintayin niyo siyang makauwi. Buti nga sa kanila, sino ba kasing nagsabi kay Lijayang na ipagdamot ang karne sa atin? Sana nga nakawin na lang lahat ng gamit nila sa bahay. Nga, yung malaking baboy ramo na iyon. Malinaw na ang asawa ko ang nakahuli roon sa patibong niya. Pero isang binti lang ang ibinigay sa amin. Saan naman aabot yon? Kung sana'y katulad lang si Lijayang nilitian, na handang mamahagi ng karne sa lahat. Hindi sana mangyayari sa kanila to ngayon. Hanggang ngayon ay wala pa rin si Lijayang. Baka naman minalas at namatay na rin siya doon sa bundok. Wang Mazi, ano pang tinutungang mo riyan? Pumasok ka na at ilabas mo na ang mga karne. Hihintayin mo pa bang makauwi si Lijayang? Buwisit na babae, tumabi ka nga diyan. Kundi hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Gusto ko yatang makita kung paano mo siya sasaktan. Haha. Lijayang, salamat naman at nakauwi ka na. Sinasamantala nila ang pagkawala mo para apihin si ate at ang magiging asawa mo. Ate, Guanxiang, huwag kayong matakot. Nandito na ako. Ang malas na babaeng yan ang pumatay sa anak ko. Nandito ako para humingi ng kabayaran. Tamang-tama ang pagdating mo. Tamang-tama talaga. Ibayad mo na rin sa amin ang mga nahuli mong baboy ramo at kuneho. Ibigay mo yan sa akin, tama. Tutal gusto mong pakasalan ang malas na babaeng yan. Ikaw ang dapat magbayad sa pamilya Wang para sa kanya. Mula ngayon, ang mga huhulihin mong hayop, kusa mong dadalhin ng maayos sa bahay namin. Sabihin mo kay Kuihua na bitawan ang kamay mo, hindi ako bibitaw. Kapag hindi ka pa bumitaw, pakakawalan ko ang aso para kagatin ka. Sumusobra ka na talaga, ah. Hayop, kakagatin niya ako hanggang mamatay. Wang Mazi. Bilis, iligtas mo ako, tulong. Huwag, dabai, bumalik ka rito. Dahil nangahas kang magpakawala ng aso para mangagat. Ngayong araw, kailangan mong ibigay lahat ng karne sa bahay nyo bilang bayad sa pamilya namin. Kung hindi, irereklamo kita sa kapitan, sige ka. Kung ganoon, ipapakagat na lang kita kay Dabay hanggang mamatay ka ngayon din. Pagkatapos, kusa akong susuko sa mga pulis. Ang buhay ko kapalit ng buong pamilya nyo, hindi na ako lugi roon. Ito. Pwede na nating palampasin ang bagay na to. Pero dahil nagdala ng matinding malas si Lin Wangxiang na ikinamatay ng anak ko, kailangan niyang magbayad pinsala sa pamilya Wang namin. Ang pagiging malas sa asawa ay isang kalokohan at lumang pamahiin lang. Kung patuloy niyo pa rin itong ipipilit, pupunta ako sa komite ng baryo para maghanap ng taong makakapagbigay ng tamang hatol. Tingnan natin kung sino ang huhulihin sa huli. Mamamatay na lang ba ng walang saysay ang anak ko? Li Jiao. Namatay ang kuya ko dahil isinama siya ng kuya mo sa bundok. Hindi niyo matatakasan ang kasalanang ito. Tama, namatay si Ergo nang dahil sa kuya mo. Kailangan niyo kaming bayaran ngayon din. Xiao Jiang, may pananagutan nga ang kuya mo sa nangyaring ito. Kapitan, kailangan niyo kaming tulungan para makamit ang katarungan. Pinatay ni Litian si Ergaw. Nandito ako para humingi ng kabayaran. Pero nagpakawala pa itong si Lijayang ng aso para kagatin kami. Wala ng katarungan. Masyado na silang nang aapi ng tao. Lijayang, totoo ba ito? Tiyo pangatlo, sila mismo ang unang naghanap ng sakit ng katawan. Ginalit niyo si Dabay kaya kayo nakagat, di ba, Kihua? Tama, kami ang may kasalanan kaya kami nakagat. Huwag na nating pag-usapan yan. Pero sinabi na ni Kapitan na may pananagutan ang kuya mo. Kailangan mong magbayad ng danyos. Napakalagim ng sinapit ng aming si Ergaw. Tumbok na tumbok at nabutas ang buo niyang tiyan. Kapitan, parang awa niyo na, tulungan niyo po kaming makamit ang hustisya para kay Ergaw. Hindi pa man lang nakakapag-asawa ang kuya Ergaw ko. Tapos ngayon, bigla na lang siyang nawala. Nakakaawa talaga siya. Dapat lang na magbigay si Lijayang ng sapat na danyos. Lijayang, bigyan mo ng karning baboy ramo ang pamilya Wang. Tapos, humingi ka ng tawad sa kanila para sa kuya mo. At pagkatapos noon, kalimutan na natin ang isyong ito.
Ako, hihingi ng tawad para sa kuya ko, Gine. Tiyong, nakahuli ulit ako ng 2 baboy ramo. Aabalahin na naman kita. O sige, manood kang mabuti. Sa susunod, hindi naman pwedeng ako na lang palagi ang aayos nito para sa'yo, di ba? Jayang, kapag gumawa ulit ng gulo ang pamilya Wang, huwag ka nang mag-atubili, pero huwag ka lang papatay ng tao. Tatandaan ko yan, Tiyong. Jayang, tuwing umuwi ang kuya mo noon galing sa pangangaso, namimigay siya ng karne. Ngayong hindi ka na namimigay sa lahat. Madali kang kaiinggitan ng mga tao niyan. Tiyong, plano ko po kasing bumuo ng isang grupo ng mga mangangaso. Aba, maganda yan, mamayang gabi, tatawagin ko ang lahat para magpulong. Para ipaalam sa kanila ang plano mo. Kuya Jiang, sapat na po ang isang kuneho. Yung karning ipinabigay mo kay ate nung nakaraan. Hindi pa nga namin nauubos hanggang ngayon. Tiezu, dahil gusto mong sumama sa akin. May 3 bagay kang dapat sundin. Sabihin mo lang po, Kuya Jiang. Makinig ka sa akin, at let's say, sumunod ka lang sa gusto ko. Naiintindihan ko po, Kuya Jiang. Mga kasama, tahimik muna tayo. Kahapon, nakahuli si kasamang Li Jiang ng isang malaking barakong, baboy ramo at mga usa. Ngayong araw naman, 2 baboy ramo pa ang nahuli niya. At nakahuli rin siya ng 4 na kuneho. Siguro naman malinaw na sa inyong lahat kung gaano siya kagaling mangaso, di ba? Sus, aanhin mo naman ang galing sa pangangaso. Kung wala naman siyang pakisama sa kapwa. Ang dami niyang huli pero ni katiting na karne, hindi man lang binigyan ang pamilya ko. Si kasamang Li Jiang ay bubuo sa ating nayon ng isang pangkat ng mga mangangaso. Sa mga gustong sumali, pumunta na ngayon kay kasamang Lin Wanyu para magpalista. Biglang naging magaling itong si Li Jiang. Tiyak na mababayaran niya ang utang niya. Kung ganoon, paano ko pa makukuha si Lin Wanyu? Hindi maaari. Hindi pwedeng makawala pa ang grasya na nasa kamay ko na. Kailangan kong gumawa ng paraan. Bakit naman hindi ka pinayagan ni Li Jiang na sumali sa pangkat ng mga mangangaso? Kung hindi ka sasali sa kanila, paano na tayo makakakuha ng bahagi ng karne? Hindi mo rin masisisi si Li Jiang. Wala naman talaga akong kaalam-alam sa pangangaso. Dati, noong nandito pa si Litian, hindi lang niya tayo binibigyan ng karne. Mas marami pa nga ang nakukuha natin kumpara sa iba. Ngayon, gusto mo lang namang sumali sa pangkat. Bakit hindi pumayag si Li Jiang? Wala akong pakialam, Zhang Danyu. Kailangan mong sumali sa pangkat na iyan. Gusto kong kumain ng karne. Kung hindi mo iyan magagawa, huwag ka nang tatabi sa akin sa higaan. Maghapon kang nangaso ngayon. Siguradong pagod na pagod ka na. Uminom ka muna ng mainit na tubig para mainitan ang katawan mo. Ayos lang naman ako. Kaya lang, medyo nag-aalala ako sa pagpunta natin sa bundok bukas. Siguradong hindi basta-basta susuko ang grupo ni Qin Dachuan. Kung ganoon, mag-iingat ka talaga. Hihintayin ka namin ni ate rito sa bahay. Huwag kayong mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Kapag naayos ko na ang problema sa mga lobo, sisimulan na nating paghandaan ang pagpapatayo ng bagong bahay. Tiyak na aalagaan kong mabuti sina Wanxiang at Li Jiang para mamuhay sila ng maayos at tahimik. Makinig kayong lahat sa akin. Dahil ako ang pinili ninyong mamuno, ako na ngayon ang kapitan nyo. Kapag nasa loob na tayo ng bundok, mapapatakaran man sa pangangaso o sa paghahati ng mga nahuli, susundin nyo ang lahat ng sasabihin ko. Kung hindi nyo kaya yon, maaari na kayong umalis ngayon. Hindi ko kayo pipigilan. Mabuti. Pasukin na natin ang bundok. Dabiao. Sigurado ka bang may nakitang kawan ng mga lobo roon sa bundok Guaizi? Kuya, sarili kong mga mata ang nakakita. Kung hindi lang ako naging mabilis noong nakaraan, at hindi ko nagulantang ang mga halimaw na yon, siguradong hindi na ako nakabalik ng buhay. Mabuti. Tara na. Pangunahan na natin ang mga tauhan papasok sa bundok. Gusto kong makita. Kung anong klaseng pambihirang kakayahan meron talaga iyang si Li Jiang para makayanan niyang harapin ang kawan ng mga gutom na lobong yon. Ngayon, sisiguraduhin kong sa bundok na to ang huling hininga niya. Sistema, dagdagan ng puntos ang asintada. Umabot na sa ekselenteng antas ang asintada. Umabot na sa perpektong antas ang asintada. Binabati kita, host. Umabot na sa pinakamataas na antas ang iyong asintada. Binabati kita, host. Matagumpay na nakahuli ng isang 64 na gin na adultong usa. Nakakuha ng isang karagdagang puntos sa katangian. Binabati kita, host. Matagumpay na nakahuli ng isang 57 gin na adultong usa. Nakakuha ng isang karagdagang puntos sa katangian.
Tandaan nyo, mula ngayon, kailangan nyong sumunod sa lahat ng utos ko sa bawat kilos natin. Kung hindi, mas mabuti pang umalis na lang kayo sa pangkat ng mga mangangaso. Taizu, isama mo ang iba at kunin nyo ang usang yon. Masusunod, Kuya Jiang. Binabati kita, host. Matagumpay na nakahuli ng isang 452 gin na lalaking usa. Nakakuha ng 5 karagdagang puntos sa katangian. Binabati kita, host, sa iyong unang paghuli ng malaking usa. Nakakuha ng 1 karagdagang puntos sa espesyal na katangian. Grabe, napakaasintado talaga ni Kapitan. Sa ganitong kalayo, tinamaan pa rin niya sa liig ng 1 putok lang. Maging ang asong pangaso ni Kapitan ay napakagaling. Sino ba namang mag-aakala na mahahanap niya ang bakas ng malaking usang to? Yung aso ko nga, walang nahanap kahit ano. Basta nandyan si Kapitan, hindi na natin kailangan pang kumilos. Kahit anong mangyari, hindi ako aalis sa pangkat ng mga mangangaso. Ako na ang bahala sa lalaking usang yon. Barilin nyo naman ang babaeng usa at ang anak nito, o kaya naman ay panain nyo. Hanggat maaari, iwasan nyong gumawa ng malakas na ingay. Kuya Jiang, masama ito. Nandito na ang mga lobo. Kuya Jiang, masyado silang marami. Lahat kayo, makinig sa utos ko. Sumandal kayo sa malaking bato at bumuo ng pabilog na depensa. Sistema, ilagay ang lahat ng puntos ng kakayahan sa aking rifle. Tumaas sa 2nd antas ang lakas ng rifle. Tumaas sa Ek-2 na antas ang lakas ng rifle. Kulang ang espesyal na puntos, makukuha lamang ito sa pagpatay ng mga biktima. Binabati kita, host. Matagumpay mong napatay ang pinunong lobo. Nadagdagan ng 1 puntos ng kakayahan. Binabati kita, host, sa iyong unang pagpatay ng isang mabangis na lobo. Nadagdagan ng 1 espesyal na puntos ng kakayahan. Magpaputok kayo, asintahin ng mabuti. Gusto nyo akong patayin, hindi mangyayari yon. Tapos na ang panganib, kinakalkula na ang mga pabuya. Napatay ang 12 mabangis na lobo. Nadagdagan ng 12 puntos ng kakayahan. Pabuya sa pagbaligtad ng sitwasyon, nadagdagan ng 3 espesyal na puntos ng kakayahan. Bilangin ang mga nasugatan at namatay. Akutin nyo ang mga napatay natin. Walang kahit isang lobo ang dapat maiwan. Tapos na tayo sa mga gutom na lobong iyan. Ngayon, kayo naman ang isusunod ko. Kuya Jiang, pasensya na. Sobra lang talaga akong natakot kanina. Parang awa mo na, palampasin mo na to ngayon. Hinding-hindi na namin ulitin. Alang-alang na lang sa pagiging magkabaryo natin, maawa ka na sa amin. Alang-alang sa pagiging magkabaryo. Nung sumugod ang mga lobo kanina, tumalikod kayo at tumakbo. Bakit hindi nyo inisip ang mga kabaryo nyong nasa likuran nyo? Ang patakaran ng grupo natin sa pangangaso. Kapag pumasok sa bundok, sa akin lang kayo susunod. Sinira nyo ang patakaran at muntik nyo pang ipahamak ang lahat. Sa grupo ko, ang grupo ni Li Jiang, ay walang puwang para sa mga duwag na hindi sumusunod sa utos. Kaya simula ngayon, idinedeklara kong kayong dalawa, ay tuluyan ng tinatanggal sa grupong ito. Wala kayong bahagi sa mga nakuha natin ngayon. At lahat ng inutang ninyong pagkain at kagamitan sa grupo, kailangan ninyong bayaran sa loob ng 3 araw. Kapag sumama kayo sa akin, kay Li Jiang, siguradong may makakain kayong karne at kikita kayo ng pera. Pero kapalit niyan ay ang pagtitiwala ng inyong buhay sa inyong mga kasamahan. At kailangan ninyong sumunod ng walang pasubali sa akin. Naintindihan niyo ba ng malinaw, maliwanag, Kuya Jiang? Jiangzi, uminom ka muna ng tubig. Halos lumipad ang kaluluwa ni ate sa takot kanina. Kuya Jiangzi, tuwing ipinipikit ko ang mata ko sa gabi, mukha pa rin ang lobong iyon na atake ang nakikita ko. Pwede bang bawasan na natin ang pag-akyat sa bundok? Huwag kayong mag-alala. Mahal ko ang buhay ko higit kaninuman. Dahil alam kong may naghihintay sa akin dito sa bahay. Sa susunod, mas mag-iingat na ako sa pag-akyat sa bundok. Naniniwala sa iyo si ate. Pero kailangan mong mangako sa akin na mag-iingat ka parati. Kuya Jiangzi, ay kami ni ate, hihintayin ka namin dito sa bahay. Pangako, babalik kang ligtas, ha? Nangangako ako sa inyo. Kapag naibenta na natin ang mga balat ng lobo at sungay ng usa, aasikasuhin na natin ang pagpapatayo ng bagong bahay. Bawat bato at kahoy ng bagong bahay ay marangal kong paghihirapan mula sa bundok na ito para maibigay sa inyo. Tingnan ninyo, magkakaroon tayo ng 3 pangunahing silid dito, nakaharap sa timog. Ang gitna ay ang salas.
Kailangang maluwag ito para maipagmalaki natin kapag may dumating na bisita. Itong magkabilang gilid naman ay ang mga kwarto. Sa isang kwarto kami ni Wanxiang at sa kabilang kwarto ka naman, ate. Sama-sama ang pamilya natin sa isang bahay. Para madali nating maalagaan ang isa't isa. Sa tabi, magdadagdag tayo ng 2 kwarto pa. Ang isa ay gagawing kusina. Aayusin natin ang paggawa ng kalan at ididirekta natin ang usok sa ilalim ng higaan. Para kapag nagluluto tuwing taglamig, mainit din ang loob ng bahay. Ang isa naman ay gagawin nating banyo. Gagawa tayo ng sarili nating sementadong paliguan at lalagyan ng tubo para sa mainit na tubig. Kapag taglamig at nagpakulo ng tubig, komportable tayong makakapagbabad rito sa bahay. Hindi na natin kailangang makipagsiksikan sa pampublikong paliguan na sobrang dumi at lamig. Paano naman ang mga bintana? Papel pa rin ba ang gagamitin natin? Bakit pa tayo gagamit ng papel? Salamin ang ikakabit natin, isang maliwanag na bintanang salamin. Napag-isipan ko na ang lahat ng to. Sa pagpunta ko sa bayan para ibenta ang balat ng lobo at sungay ng usa. Hahanap ako ng koneksyon para makakuha ng tiket para sa salamin. Tapos bibili rin ako ng semento. Salamin na bintana, semento, pangmayaman at mga opisyal lang sa syudad yan, hindi ba? Magkano naman kaya ang aabutin yan? Paano ang mga laryo, mamahaling bagay yon? Kailangan pa ng espesyal na permit para makabili noon. Tungkol sa pera, siguradong sasapat ang benta natin mula sa mga huli at balat. Ako na ang gagawa ng paraan para sa permit ng mga laryo. Balat ng lobo, mga parte ng usa, at apdo ng oso. Lahat ng ito ay madaling pagkakitaan at mataas ang presyo. Kapag ipinagpalit natin ang mga produktong ito sa laryo at semento, siguradong hindi imposibleng matupad ang plano natin. Ate, tingnan mo, maliit at sira-sira na itong lumang bahay natin. Pinapasok ng malamig na hangin tuwing taglamig, at napakainit naman tuwing tag-araw. Kaya ngayon, ipagpapatayo ko kayo ng bagong bahay. Ang kaisa-isang bahay sa buong nayon na gawa sa laryo, tisa, at may bintanang salamin. Ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng ginhawa ang mararanasan nila kapag kasama ako, si Lijiang. Hindi lang puro pakikipagsapalaran sa bundok ang kaya kong gawin. Kaya ko ring bigyan ang pamilya ko ng isang magandang buhay, na kahit sa panaginip ay hindi sukat akalain ng iba. Ang bagong bahay na ito ang magiging bagong simula natin. Itago mong maigi ang mga gamit, huwag mong ipapahalata ang dala mong yaman. Kapag nakuha mo na ang mga tiket at pera, umuwi ka na agad. Huwag ka nang masyadong magtagal pa sa bayan. Kuya Jiang, ito nga pala yung tinapay na magdamag naming niluto ni ate. Mainit-init pa yan. Baunin mo sa bayahe. Mag-iingat ka, hintayin niyo ang pagbabalik ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko. May malaking nakabukol sa kariton ni Lijiang na nakatakip ng tela. Siguradong mga dekalidad na balat at paninda yon. Sa pagpunta niya sa bayan ngayon, paniguradong may mauwi siyang magaganda at mamahaling gamit. Lintek na yan. Hindi na nga siya napatay ng mga lobo, sinuwerte pa ang loko. Dahil sa dami ng napatay niyang lobo, masyado na siyang yumayabang. Kuya King, sino ba namang mag-akala na napakatibay pala ng buhay ng lalaking yon? Ilang dosenang gutom na lobo yon? Nabalitaan ko, higit sa 1 dosena ang napatay niya ng mag-isa. Napakatindi ng asinta niya. Halos sambahin na siya ng mga taga-nayon na parang Diyos ng bundok. Sinuswerte lang siya ngayon. Pero hindi pa rito natatapos ang lahat. Gustong mamuhay ng maginhawa ng Lijiang na yan. Dumaan ba muna siya kay King Dachuan? Tama ka dyan, Dachuan. Hindi mo pwedeng hayaan na tapak-tapakan lang niya tayo. Kailangan mong gumawa ng paraan para turuan siya ng leksyon. Dabiao, yung 2 duwag na tinanggal ni Lijiang. Sina Zhang Zhenjun at Wang Yufu. Di ba gigil na gigil sa galit ang 2 yon kay Lijiang? Siyempre, nawalan sila ng malaking pagkakakitaan sa grupo ng mga mangangaso. Napahiya pa sila sa harap ng buong nayon. Paniguradong nagtatanim ng matinding galit ang mga yon. Sakto. Umalis siya ngayon, hindi ba? Pero naiwan sa nayon yung 2 babae sa bahay niya. Binata, saan nanggaling ang mga ito? Hinuli ko po sa bundok. Tiyo, magkano po kaya ang maibibigay nyo para rito? Mas gusto ko po sana ng mga praktikal na gamit kaysa pera. Ang gaganda ng balat at balahibo. Napakabihira pa naman ng apdong ito ng oso. Kung sa kalakaran namin, maibibigay ko sa iyo ang halagang ito. Pero dahil gusto mo ng mga kagamitan, Tiyo, gusto ko po sana ng mga papel na direktang maipapalit sa salamin at semento. Kahit mga koneksyon lang po, ayos na. Ang gaganda ng paninda pero ngayon lang kita nakita rito. Nagbebenta ka sa teritoryo namin, alam mo ba ang batas dito? Dayo ka lang, ano? Lahat ng paninda rito, kailangang mag-abot muna sa amin. Kukuha kami ng 80% sa pampublikong bilihan na to. Kailan pa naging teritoryo nyo ito? Gago, naghahanap ka ba talaga ng sakit ng katawan, ha? Tuturuan kita ng leksyong hindi mo makakalimutan.
Nandito ako para sa seryosong negosyo, wala akong panahong makipaglaro sa inyo. Subukan nyo pang magpakita sa akin, hindi lang kamay nyo ang babaliin ko. Layas. Napakahusay mong kumilos, binata. Nakakapikon talaga ang mga basagulerong yon. Kaya umalis ka na agad. Kapag tumawag sila ng resback, tiyak na lagot tayo. Tatang, hindi po ako takot. Heto po ang mga tsaang pinitas mula sa bundok. Ipagtimpla niyo po ito para mahimasmasan kayo. Nga po pala, tungkol doon sa sinabi niyo kanina. Sumunod ka sa akin. May ipapakilala ako sa'yo. Kailangan niya ang mga produktong bundok na ito. Director Son, ito po yung binata na magaling mangaso. Napakagaling niya po talaga. Ikaw ang nakakuha sa lahat ng balat ng hayop na ito. Opo, sa bundok ko po nakuha. Director Son, kailangan ko po kasi ng salamin at semento pampatayo ng bahay. Pwede ko pong ipalit ang mga nakuha ko sa bundok. Magaganda nga ang kalidad ng mga balat na ito. Pero napakahirap hagilapin ng salamin at semento ngayon. Director Son, heto pa po ang balat ng lobo na nakuha ko noong nakaraang araw. Galing po yan sa hari ng mga lobo, kaya napakaganda ng kalidad. Tingnan nyo po, sigurado akong magugustuhan nyo. Mabuti kang kausap, binata. Ganito na lang, nagkataon na mayroon akong mga laryo rito na ibabasura na sana. Wala namang problema sa kalidad, may kaunting depekto lang sa sukat. Ibebenta ko na lang sa'yo sa presyong patapon. Pero ihanap mo pa ako ng mga balat ng soro. At kapag nagawa mo yon, tungkol naman sa salamin, gagawa rin ako ng paraan para sa'yo. Walang problema, Director Son. Ako na po ang bahala sa mga balat ng soro. Hahaha, mabuti. Gusto ko talagang makipagtransaksyon sa mga magagaling na mga ngasong. Katulad ninyo. Ginoong Lijayang, sa unahang nayon na ba yon? Opo, Mang Zhao. Pasensya na po sa abala, pakibaba na lang po ako sa bukana ng ngayon. Ilabas nyo ang karneng nakuha ni Lijayang. Kung hindi, wawasakin namin itong bahay nyo. Mga buwisit kayo, gusto niyo na bang mamatay? Mang Zhao, dito na lang po tayo. Ibaba nyo na po ang mga gamit. Naku, mukhang may gulo sa bahay ng binatang ito. Bitawan mo iyang marurumi mong kamay. Lygia, tamang-tama ang pagdating mo. Porket may kaunti kang galing, sinusolo mo na ang lahat. Kalain mo iyon, nananakit pa pala itong mga babae sa pamilya mo ng walang pakundangan. Sinungaling, kayo ang unang nanulak. Ako, sinusolo ang lahat. Tuwing naghahati ng karne ang grupo ng mga mangangaso, malinaw ang mga patakaran. May mga tao lang dyan na sumira sa patakaran, kaya nasipa palabas. Tapos ngayong naiinggit kayo, may gana pa kayong mag-iskandalo sa tapat ng bahay ko. Ang pagpapaalis mo sa amin ay parang pagpatay na rin sa kabuhayan namin. Kapag hindi mo inilabas ngayon ang karne at perang utang mo sa amin, hindi tayo matatapos dito. Tama, ibigay mo ang karne. Ang pagharang ninyo sa bahay ko ngayon, at pananakot sa pamilya ko. Porket ba akala ninyo wala ako dito, akong si Lijayang? Akala ninyo ba ganoon lang kadaling apihin ang pamilya ko, ha? Bakit? Iyong dalawang babae sa bahay mo, na nakikinabang ng husto sa mga biyaya mo, ay nararapat lang na apihin. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan. Iyang kamay bang iyan ang pinangsaktan mo sa hipag ko? Hayop, may gana ka pang manakit, ha? Tatapusin talaga kita. Patayin na iyan. Yeah, eh. Yeah, eh. Yeah, eh. Lygia. Makikipagpatayan ako sa iyo, Lygia. Saluhin mo ito. Yan ba talaga ang gagamitin mo, ha? Lygia, baliin ba naman ang mga buto nila sa gitna ng sikat ng araw? Wala ka na bang kinikilalang batas? Nakita ng lahat iyon, hindi ba? Kitang-kita ninyong lahat, hindi ba? Napakalupit naman nitong si Lijayang. Gusto yatang patayin ang mga tao sa pambubugbog. Bilis, report niyo ito sa mga opisyal. Hulihin ang kriminal na yan. Sinong may sabing may huhulihin? Sinong may sabing nanakit siya? Kitang-kita ng dalawang mata ko ang buong pangyayari. May mga taong may hawak na sandata at nagtangkang manakit. At inagaw iyon ni kasamang Lijayang nang walang hawak na kahit ano. Ang pagkasugat ng umatake habang pinipigilan ang krimen ay isang lehitimong pagtatanggol sa sarili. Wasto ang ginawa at ayon ito sa batas. Teka, sino ka ba? Porket nakaganyan kang damit kung ano-ano na ang pinagsasasabi mo. Malinaw namang si Lijayang ang ako si Zhao Guo mula sa tanggapan ng hukbong sandatahan. Kung tingin mo may mali sa desisyon ko, pwede kang magreklamo kahit kailan. Pero ang paggawa ng gulo at pang-udyok ng away ang dalawang bagay na ito.
ay buong katotohanan kong ire-report sa munisipyo. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin ngayon din, para magpaliwanag sa nangyari. Maraming salamat, kasama. Sabi nga ni Director Son, talagang magaling ka. Mauuna na muna ako sa munisipyo. Diskarga mo muna ang mga gamit na ito, at bilisan mo ang pag-aasikaso sa mga balat ng Fox. Masusunod, pasensya na sa abala. Dalhin na silang lahat, umayos kayo. Jiangzi, tuluyan na nating kinalaban ang mga taong iyon ngayon. Hindi ka ba magkakaproblema? Huwag kayong mag-alala, ate. Nasa atin ang katwiran. Kitang-kita ng lahat. Siya ang unang bumunot ng baril para tapusin ako. Bukod pa roon, tagahukbong sandatahan si kasamang Zhaogo. Ang salita niya ang magpapatunay nito, kaya tapos na ang gulo. Kuya Jiangzi, ang sasama nila, paano nila nagawa yun? Wang Xiang, tandaan mo to. Sa mundong ito, minsan, kahit umiwas ka pa sa gulo, ang gulo pa rin ang lalapit sa'yo. Ngayong medyo umaasenso na ang pamilya natin, tiyak na lalabas ang mga naiinggit. Kaya hindi tayo pwedeng maging malambot sa kanila. Kung hindi ako nakauwi agad ngayon, at kung wala si kasamang Zhaogo. Jiangzi, naiintindihan na ni ate. Dati, ang laging gusto ko lang ay wag nang lumaki ang gulo. Ako pala ang nagkamali. Tama yan. Ngayong ayos na ang problema rito sa nayon. Kailangan na nating ituloy ang mga gawain natin. Bukas, akyat ulit ako sa bundok para kumuha ng balat ng Soro. Kapag nangyari yon, pwede na nating simulan ang pagpapatayo ng bagong bahay natin. Kuya Jiangzi, aakyat ka na sa bundok bukas. Malapit nang magyelo at magsara ang bundok dahil sa makapal na nyebe. Kaya kailangan nating bilisan ang lahat ng gagawin natin ngayon. Mautak ang mga Soro. Kaunting kaluskos lang, tiyak na maglalaho na agad sila na parang bula. Dati, noong sumama akong mangaso kay kuya, ilang beses ko lang silang nakita mula sa malayo. At palagi silang nakakatakas. Hindi sapat ang asintado at malakas ka lang para mahuli sila. At isa pa, hindi pwedeng magalusan ang balat na makukuha natin ngayon. Kaya dapat, isang tira lang, patay agad. Maaari kang gumamit ng attribute points para unlock at pataasin ang iyong kakayahang magtago at maghanap ng bakas. Kaya ng kakayahang ito na burahin ang iyong mga bakas. Maging kaisa ng iyong paligid. Suriin ang mga nakakalitong bakas at basahin ang galaw ng iyong biktima. Gusto mo ba itong unlock? I unlock. Gumamit ng attribute points. Tumaas na sa mastery level ang iyong kakayahang magtago. Gumamit ng attribute points. Umabot na sa pinakamataas na antas ang iyong kakayahang maghanap ng bakas. Kulang na ang iyong attribute points. Magpatuloy lang sa pangangaso para makakuha pa. Mga bakas ito ng Soro. Mukhang wala pang 2 oras ang nakakalipas ng dumaan ito. Nandito lang sa paligid ang pinagtataguan nito. Matagumpay na napaslang ang isang dekalidad na Firefox. Nakuha ang buong balat nito. Pabuya, nadagdagan ng 2 ang iyong attribute points. Nadagdagan din ng 1 ang iyong special attribute points. Sapat na siguro ang isang ito. Sa ganitong paraan, ayos na ang problema natin sa salamin. Sige, umungol lang kayo habang kaya nyo pa. Kapag natabunan na ng makapal na nyebe ang bundok at kapag bumaba na kayo dahil sa gutom, saka natin tuusin ang mga atraso nyo. Salamat naman at nakabalik ka na. Wala bang masamang nangyari sa'yo? Nakita ko kasing nagliparan ang lahat ng ibon sa bundok eh. Kuya Jiangzi, naging maayos ba ang lahat? Maayos naman. Tingnan mo itong nakuha ko. Wow! Napakaganda naman ng balat na iyan. Wala man lang kahit anong galos. Magkano kaya ang aabutin nito? Ang galing, siguradong matutuwa si Director Son kapag nakita niya ito. Nga, Ayusin ko lang to, tapos pupunta na ako agad sa bayan. Kapag nakauwi na ako dala ang mga salamin, pag-uusapan na natin kung paano sisimulan ang pagpapatayo. Ang bilis mo naman, Xiaoli. Siguradong nakakapagod ang bayahe mula sa bundok, maupo ka. Director Son, dala ko na po ang mga kailangan nyo. Grabe, Xiaoli, paano mo nakuha ang balat na to? Mahigit 20 taon na akong nasa negosyo ng mga lokal na produkto, at ang mga balat ng lobo na nahawakan ko, kung hindi man 1,000, ay nasa 800. Nakakita na ako ng magagandang balat ng Red Fox, pero ang ganito kabuo, at ganito kalinis at kaganda ang pagkakagawa. Balat ng Red Fox na walang kahit anong butas, kahit kasing liit lang ng karayom. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito.
Masyado naman po ninyo akong pinupuri, Director Son. Sinwerte lang po talaga, at naging asintado lang ng konti. Li Jiang, alam mo ba kung magkano ang aabutin nito kung dadalhin sa syudad? O kahit sa probinsya man lang? Hindi na lang ito tungkol sa pera. Pipirmahan ko na ngayon din ang papeles mo para sa salamin. Kahit gaano karaming dekalidad na salamin ang kailangan mo, gagawan ko ng paraan. Sa mga ladrilyo naman, hindi lang mga tira-tira ang ibibigay ko. Kukuha ako ng mga bago at dekalidad na ladrilyo para sa'yo. Mga pulang ladrilyo, at dadagdagan ko pa ng 2 sako ng semento hindi. 5 sako, ipangpapalit ko lahat ng yan para sa balat na ito. Parang ako pa yata ang nakalamang sa'yo nito. Director Son, nakakahiya naman po, masyado po yata kayong napagastos. Anong napagastos? Si Yao Li hindi, kapatid kong Li Jiang. Ako, si Son Xiaochuan, pinapangako ko sa iyo ngayon mismo. Mula ngayon, ituturing na kitang tunay na kapatid. Basta't ganito kalidad ang mga makukuha mo mula sa bundok. Bibilhin ko lahat, kahit gaano pa yan karami. At sisiguraduhin kong matutuwa ka sa ibabayad ko. Dito sa bayan natin, kung may kailangan kang lakarin balang araw, mga papeles man yan o pagkuha ng mga materyales, huwag kang mag-atubiling magsabi sa akin. Ang pagpapatayo mo ng bahay ay isang malaking bagay. Ilista mo lang kung ano pa ang mga kailangan mo, at ako na ang bahalang mag-asikaso. Pagbutihin mo pa, kapatid kong Li Jiang, bilib ako sa kakayahan mo. Mula ngayon, lagi na tayong magtulungan, ha? Director Son. Hindi. Kuya Sun, tatanawin ko itong malaking utang na loob. Kapatid, itabi mong mabuti itong papel mo. Lapitan mo lang ako kahit kailan kung may kailangan ka. Kaso nga lang, medyo malaki-laki ang dami ng hinihingi mo ngayon na. Aabutin din ng 3 hanggang 5 araw bago matapos ang proseso. Umuwi ka muna at ihanda nyo na ang pundasyon ng bahay nyo. Kapag may balita na rito, magpapadala agad ako ng tao para balitaan ka. Naiintindihan ko, Kuya Sun, may tamang proseso talaga sa gobyerno. Maaprubahan lang ito, ay malaking utang na loob ko na po sa inyo. Hindi naman po ako nagmamadali, maraming salamat sa tulong ninyo. Sige po, mag-iingat ka sa biyahe mo. Siya nga pala, may balita akong. Medyo magulo raw sa ibaba ngayon. May mga pagalagalang bandido sa kalsada na nanghaharang at nagnanakaw ng kargamento. Mag-isa ka lang, kaya maging alerto ka. Salamat sa paalala, Kuya Sun. Mag-ingat po ako. Tuluyan ko nang nakuha ang loob ni Director Son. Kapag kumpleto na ang mga materyales, pwede nang simulan ang paggawa ng bahay. Siguradong matutuwa rito si Ate Wan Xiang. Ha ha ha. Ha ha. Nagkita na naman sila. Sa pormang ito, hinding-hindi sila maikukumpara sa 3 basag ulero sa bayan noon na nakalaban ko. Ang mga taong ito siguro ang mga bandidong sinasabi ni Director Son. Ikaw pala. Mukhang hindi pa sapat ang leksyong natikman mo nung nakaraan, ha? Putik, wag mong ipaalala sa akin yan. Nung nasa bayan tayo, may mga opisyal kaya hindi kita magalaw. Pero ngayong nakalabas ka na ng bayan at nasa masukal na bundok. Teritoryo ko na ito. Kaming magkakapatid ay sanay sa patayan. Marami na kaming dumanak na dugo. Kaya ngayon, Ibigay mo ng maayos lahat ng mamahaling gamit mo, at iiwan kong buo ang bangkay mo. Maging matalino ka, bata. Pera lang ang habol namin, para hindi na kami masyadong mahirapan sa'yo. 5 tao, may mga baril, at may dala pa silang rifle. Masyadong delikado to. Mga boss, kalma lang kayo. Pumunta lang ako sa bundok para mangaso. Pagkain at mapalang ang dala ko rito. Parang awan nyo na, palampasin nyo na po ako. Ngayon, natatakot ka na. Walang hiya, mga bata, sugurin nyo yan. lintik, nakahanda siya. Buwisit, umikot kayo sa magkabilang gilid, paligiran nyo siya. Tapusin muna natin ang mapanganib na yan. Tirahin sa kanan. Liu Peizi, ikaw, lintik ka, bumato ka mula sa kabila para makuha ang atensyon niya. Bagong kasal. Liu Peizi, Maawa po kayo, parang awan nyo na. tagaturo lang po ako ng daan, tagaturo lang po ako. Pagnanakaw at pagpatay sa daan. Kahit tagaturo lang, inaamin ko na po ang kasalanan ko, tatanggapin ko na. Huwag niyo po akong patayin, dalhin niyo na lang ako sa mga otoridad, aaminin ko lahat, makinig po kayo. Ang mga bandidong nangharang sa daan ay nag-away-away, at lahat sila ay namatay rito. Ikaw, Liu Peizi, ay isang saksi. At isa ring kasabwat. Ikaw ang nakapatay kay Balian. Alam mo ba kung anong sasabihin mo pagbalik mo? Oo po. Sasabihin ko na hindi nagkasundo sina Balian sa hatsyan ng mga ninakaw. Nag-away-away sila.
Tatapos, ako, sinamantala ko ang gulo, inagaw ko ang baril at binaril si Balian. At yung dalawa pa ay nagbarilan at nagkapatayan. Tandaan mong mabuti yan. Pagbalik mo, ikaw mismo ang mag-report sa mga otoridad. Sabihin mo lang kung ano ang dapat mong sabihin, kapag nagkamali ka kahit ng isang salita. Sa dami ng namatay na to, may kailangang sumalo sa sisi. Liu Pizzi, napakaswerte mo at buhay ka pa. Pero kung magpapasaway ka pa at hindi mag-ingat, marami akong paraan para patahimikin ka. Jiangzi, anong ginagawa mo rito? Tio-san, may dalawang bagay po akong sasabihin. Una, sa pag-uwi ko, may nakasalubong akong ilang tulisan sa daan. Mukhang mga pagalagalang bandido sila. Nag-away-away sila, at ilan sa kanila ang namatay. May isang natira, at tumakas siya pabalik sa bayan. Gusto ko lang pong ipaalam ito sa inyo, para handa kayo. Kung sakaling may dumating na mga otoridad at magtanong, sabihin niyo lang po na wala kayong alam. At ang pangalawang bagay po, gusto ko po sanang magpatayo ng bagong bahay. Darating na po ang mga materyales sa loob ng ilang araw. Gusto ko po sanang matapos na ang pundasyon at maitayo ang balangkas bago pa matabunan ng makapal na nyebe ang bundok. Magandang balita yan, napakagandang balita. Susuportahan ka ni Tio-san sa bagay na yan. Dahil tinapos mo na sina Qin Dachuan at Zhao Dabiao, yung dalawang salot na yon, nakaganti na rin ang lahat at nakahinga ng maluwag. Gumanda na ng husto ang paligid dito sa baryo natin ngayon. Kaya kapag nagpatulong kang magpatayo ng bahay, siguradong maraming tutulong sa'yo. Sa sinumang handang tumulong, hindi ko kayo titipirin. Ibibigay ko ang pinakamataas na arawan para sa mga trabahador. Araw-araw ang bayaran. Sagot ko ang tanghalian at hapunan, siguradong busog kayo. May ulam tayong karne kada 3 araw. Para pandagdag lakas sa ating lahat. Ang mahalaga, may patayo natin ng mabilis at matibay ang bagong bahay na ito. Napakaganda ng alok na yan. Tanga na lang ang aayaw dyan. Bukas na bukas din, aasikasuhin ni Tio Sanbo ang paghahanap ng tao para sa'yo. Siguradong makukumpleto natin ang kailangang tauhan. Sisiguraduhin naming maluwag at maliwanag ang itatayo yung bagong bahay mo. Hahaha. Dumating na ang unang materyales na inaprubahan mismo ni Director Son. Kung kulangin ka pa, sabihin mo lang sa amin. Maraming salamat, Kuya Zhao. Tahimik muna kayong lahat. Pakinggan niyo ang sasabihin ni Jiangzi. Mga kababayan, akong si Li Jiang ay magpapatayo ng bagong bahay. Ngayong araw ang simula ng paghuhukay. Ang bahay na ito ay hindi lang magiging sarili kong tahanan, kundi pati na rin ang mukha at dangal ng ating nayon ng Xingfu. Gusto kong ipakita sa mga tagalabas na hindi mga mahihina ang mga taga-nayon ng Xingfu, na may kakayahan tayong magtagumpay. Kaya sa sinumang handang tumulong, tatanawin itong malaking utang na loob ni Li Jiang. Pagdating ng panahon, lalaki man o babae, matanda o bata, pwede niyo akong samahang mangaso sa bundok. Ako mismo ang tuturo sa inyo. Sabi nga nila, mas magandang turuan kang mangisda, kaysa bigyan ka lang ng isda. Sasali ako. Kuya Jiang, tutulong ako sa'yo. Pati ako, isali niyo ako, Jiangzi. Pinakain mo ng alikabok ang grupo ni Qin Dachuan. Bilib talaga kami sa'yo. Pero dahil mabigat na trabaho ang pagpapatayo ng bahay, hindi rin magpapahuli ang mga may kasanayan sa atin. Para matutunan yang mga teknik mo, may punto ang sinasabi ng matanda. Tayong mga mangangaso ay umaasa sa bundok para mabuhay. Dahil mainit ang panahon ngayong taon, sagana sa huli ang bundok ngayon kaya, napakadali na lang makahuli, ayos. Mang Zhao, Mang Sun, kayo po ay mga iginagalang naming nakatatanda. May kalayaan po kayong pumili. Sa trabaho ko, kay Li Jiang, walang pilitan. Kung sa tingin nyo ay kaya nyong buhayin ang sarili nyo, o hindi nyo kailangan ang trabahong ito, malaya kayong umalis. Pero para sa mga maiiwan, mga kapatid na nagtitiwala sa akin, kay Li Jiang, ibigay na natin ang lahat ng ating makakaya para itayo ang kaisa-isa at pinakamagarang bagong bahay dito sa buong nayon. Masaya natin itong tapusin. Kaya ngayon, kunin na ang mga gamit at simulan na ang trabaho. Maraming salamat sa inyong lahat. Sagot ko ang karne ninyo, kapag tapos na ang bahay, sabay-sabay tayong akyat ng bundok para mangaso, at kukuha tayo ng mas marami pang karne. Ang sarap talagang magtrabaho kasama si Kuya Jiang. Malaki at tapat ang pasweldo, palaging busog pa sa trabaho. Minsan, nakakakain pa tayo ng marami at masarap na karne. Pero ang pinakamahalaga, panatag ang loob natin. Hindi na natin kailangang tiisin ang pang-aapi ng grupo ni Qin Dachuan. Kuya Jiang, sa ganitong bilis ng trabaho, wala pang kalahating buwan, maitatayo na ang balangkas ng bahay. Ganadong-ganado ang lahat. Inwe, sige, magpakabundat kayo. Tignan lang natin kung hanggang saan ang yabang ninyo, Jenge. Kaming mga mangangaso, tunay na husay ang puhunan namin. Hindi kami umaasa sa limos para lang makakain. Tama, hintayin nyo lang pagbalik natin galing sa bundok, may dala tayong malalaking huli. Ipapakita natin sa kanila. Tingnan nyo ito, haha. Pag kaming mga bihasang mga ngaso ang kumilos, katumbas kami ng 2 tao. Ang taba ng kunehong ito, di ba? Hindi natin kailangan ng iba para makakain ng karne.
Sa bundok tayo kumukuha ng ikabubuhay natin. Ito ang kakayahang ipinamana pa ng mga ninuno natin. Samantalang may mga tao dyan, ginagamit lang ang karne para manuhol. Ito ang tunay na kakayahan. Mga marka ito ng kagat ng isang leopardo. Saan nyo ba nakuha ang mga huling ito? Paano nyo nahuli? Doon lang sa kakahuyan sa bundok, bakit ba? Gumamit kami ng mga patibong at bitag, bawal ba yon? Mga patibong at bitag. Sabihin nyo nga sa akin, anong klaseng patibong ang makakagawa ng ganitong kagat? Malinaw na kagat ng leopardo ang pumatay rito. Inimbak ng leopardo ang mga ito sa lungga niya bilang pagkain para sa taglamig. Dahil lang ba pinakialaman namin ang mga yan, huwag mo nga kaming takutin. Napulot lang namin yan sa loob ng kuweba. Malay ba namin kung anong kumagat dyan? Napulot lang kamo. Kinuha nyo ang mismong pantawid buhay ng leopardo. Matindi pa naman magtanim ng galit ang hayop na yan. Napakadamot niyan sa pagkain. Ninakaw nyo ang reserba niya para sa taglamig. Kapag gutom na yun at walang makain, bababa yun ng bundok. At kapag nangyari yun, hindi lang mga alagang hayop sa bundok ang mapipinsala niya. Puro ka pananakot. Ilang patay na kuneho lang yan. Anong masama dun? Susugurin ba niya kami rito? Tingnan na lang natin. Bantayan nyo ng maigi ang mga alaga nyong hayop ngayong gabi. Ikandado nyo ng maayos ang mga pinto nyo. Tara na. Naubos ang mga manok ko, isang leopardo. Leopardo nga, nakita ko mismo. Kapitan, nagkamali kami. Tama nga ang sinabi ni Jiangzi. Leopardo nga, naubos ang higit sa 10 inahing manok namin. Muntik na nitong kalmutin at sirain ang pintuan namin. Pati mga baby namin nawala na rin. Nakakakilabot ang mga mata ng halimaw na iyon. Kapitan, hanggat hindi napupuksa ang salot na yan, hindi matatahimik ang baryo natin. Hindi natin alam kung sinong pamilya naman ang susugurin nito mamayang gabi. Jiangzi, alam mong ikaw ang may pinakamalaking kakayahan at pinakamatalas na mata sa buong baryo. Baka naman may magagawa kang paraan tungkol dito. Isang salot ang leopardong yan, kailangan na nating kumilos. Binalaan ko na kayo kagabi. Matinding magtanim ng galit ang mga leopardo. Hindi yan aalis hanggat hindi nakakakuha ng masarap na biktima. Ang perwisyong ito ay dahil sa kasakiman ng ilan sa inyo. Kuya, nabulag lang kami ng kasakiman. Wala kaming kwenta. Maawa na po kayo, tulungan nyo ang baryo, tulungan nyo kami. Jiangzi, kung mapupuksa mo ang salot na yan, utang na loob sa'yo ng buong baryo ang buhay namin. Ibibigay ng baryo ang anumang kailangan mo. Kumuha kayo sa mga trabahador ng ilang matatapang pero maingat na lalaki. Samahan nyo akong magbantay mamayang gabi. Ako na ang bahala sa sarili kong baril at bala. Sa akin mapupunta ang balat ng leopardo. At para naman sa inyong ilan, akala nyo ba ang gagaling nyo na? Nako, hindi po. Hindi na po namin ulitin. Walang kwenta ang puro salita lang. Kayong dalawa, pati na yung dalawang sumama sa inyo para lang makinabang. Sasama kayo sa akin mamayang gabi para tapusin ang leopardo. May angal ba kayo? Wala po, as in wala po kaming angal. Hay, salamat Kuya Jiangzi sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong makabawi. Tama, dapat lang talaga. Tiezu, kasama ka. Magtanong-tanong ka pa kung sino ang hindi takot at hindi nanginginig ang kamay. Voluntaryo ito. Bago dumilim, magtipon kayo dito sa akin. Opo, Kuya Jiang. Kalma lang, magdikit-dikit kayong lahat. Walang tatakbo. Ang galing mo, Kuya Jiang, isang tira lang, patay agad. Naku po, Diyos ko. Mukhang hindi naman pala ganoon nakakatakot itong leopardo. Ibang klase talaga ang asintado ni Kuya Jiang. Sobrang kinabahan ako doon. Ah, nanay ko po. May iba pa, hindi lang isa. Lahat kayo, manatili sa pwesto nyo. Walang kikilos. Sistema, lahat ng natitirang attribute points, ibuhos lahat sa dynamic vision at reaction speed. Na-upgrade na sa sukdulan ang dynamic vision. Na-upgrade na sa sukdulan ang neural reaction. Gusto mong mamatay ah? Kuya Jiang, wag. Masyadong mabagal. Matagumpay na napatay ang naghihiganting adult leopard. Nadagdagan ng 5 attribute points. Nadagdagan ng 2 special attribute points. Ano pang tinutungangan nyo dyan, Kezyu?
Isama mo ang iba at ipunin nyo sa isang tabi ang mga bangkay ng leopardo para hindi matakot ang mga babae at bata sa baryo. Lao Zhao, Pilay na Son. Hindi ba't gusto ninyong bumawi sa mga kasalanan nyo? Pumunta kayo ron at tumulong. Ngayong gabi, gusto kong maging alisto kayong lahat at bantayang maigi ang ngayon. Hindi ako naniniwalang may panglima pa sa bundok na ito. Kuya Jiang. Mali, Master Jiang. Kung hindi po dahil sa inyo kagabi, katapusan na sana naming lahat. Masyado kaming naging bulag at mapagmataas. Nagmarunong pa kami. Bilib na po kami sa inyo. Buong puso po kaming sumasaludo sa inyo. Master Jiang, isa po kayong tunay na alamat. Naging bulag kami noon para kalabanin pa kayo. Mga wala kaming kwentang tao. Nakikiusap po kami, bigyan niyo pa kami ng pagkakataon. Hayaan niyo po kaming sumunod sa inyo, kahit ano po, gagawin namin. Malalakas po kami at hindi takot sa hirap. Kami, gusto po naming matuto mula sa inyo. Matuto ng mga totoong kakayahan. Matutong mangaso. Nakikiusap po kami, tanggapin niyo na kami. Gusto ninyong matuto sa akin. Gusto ninyong magbanat ng buto, o sige. Tandaan ninyo ang mga sinabi ninyo ngayong araw. Akong si Li Jiang, 3 lang ang patakaran. Una, sumunod. Pangalawa, huwag maging sakim. Pangatlo, ipagkatiwala ang likuran nyo sa inyong mga kasamahan. Kapag nilabag niyo ang kahit isa rito, kusa na kayong lumayas. Opo, tanda namin, hindi po namin kakalimutan. Mula ngayon, kung saan ituro ni Kuya Jiang, doon tayo pupunta. Kung sino man ang magtaksil, akong si Pilay na Son ang unang upak sa kanya. Mamayang gabi pagkatapos ng trabaho, magsasalang tayo ng malaking kaldero sa tabi ng ginagawang bahay. Magpapakulo tayo ng karne at gagawa ng mainit na sabaw, para mainitan naman ang mga sikmura nating lahat. Ayos. Tapos na ang bagong bahay ni Li Jiang, dumating na ang magandang oras. Jiang, halika rito. Ang bahay na ito ay naitayo, hindi lang dahil sa aking sariling kakayahan, kundi dahil ito sa pawis ng bawat isa sa inyo, at sa lakas na inilaan ninyong lahat. Bunga ito ng paghihirap nating lahat. Nakatayo ako rito ngayon para patunayan sa lahat na tayong mga taga-Xingfu ay hindi mga tamad at hindi mga duwag. Basta't nagkakaisa tayo, mas angat ang buhay natin kaysa sa iba. Bukas, sumama kayo sa akin sa bundok para mangaso. Maliwanag, sasama kami sa iyo. Ngayong araw, ang paunahing pakay natin sa bundok ay pumunta rito. Maraming kuneho at may ilap na hayop sa bandang ito. Habang hindi pa ganap na natatabunan ng nyebe ang mga daan, kailangan nating makapag-uwi ng mas maraming karne para sa nayon. At saka, magmamanman na rin tayo ng mga daan para makita ang galaw ng mga hayop sa bundok ngayong taon. Dito, may nakita akong mga bakas ng tigre noon. Hindi natin siya unahang kalabanin, pero dapat kayong maging alerto. Gusto kong bantayan niyong mabuti ang mga bakas. Kapag may kakaiba sa mga dumi nila, aatras tayo agad. Bawal ang magpabida o sumuway sa utos. Huwag kang mag-alala, Kuya Jiang. Tanda namin yan. Hindi kami gagawa ng kalokohan. Tama, pag-akyat sa bundok, susunod lang kami sa mga utos mo, Kuya Jiang. Siguruhin niyong maayos ang mga kagamitan natin. Tiezhu, yung mga makakapal na guwantes na bigay ni Director Son, pati na ang mga pambalot sa binti, ipamigay mo na sa lahat. Sa pag-akyat natin ngayon, hindi lang tayo basta mga ngaso. Kailangan din nating makabalik ng buo at walang galos. Ilang araw pa lang tayong nakakapahinga. Kailangan ba talaga ninyong umalis ngayon? Ate, ngayon po ang tamang panahon para pumunta. Hindi pa kasi gaanong makapal ang nyebe, at madali pang makabisado ang mga daan. Kapag pumasok na ang pinakamatinding taglamig, mahihirapan na tayong umakyat. At saka, kailangan kong matantya ang teritoryo ng hayop na yon. Kuya Jiang, mas maganda pa rin talaga ang diskarte mo. Nagtutulungan na ang buong grupo natin ngayon. Di hamak na mas ligtas ito kaysa sa paglusob ng mag-isa. Dati, kapag umaakyat tayo, puro tayo sugod ng sugod. Wala tayong alam sa pagbabasa ng bakas o paggawa ng ruta. Marami talaga kaming natututunan kapag kasama ka namin, Kuya Jiang. Kuya Jiang. Sa bandang kanluran. Doon sa may kakahuyan ng pino, may nakita kami. Napakalaking mga bakas ng paa. At saka, sa iyong puno, may malaking bahagi ng balat na kinalmot. Tara, tingnan natin. Tiezhu, dalhin mo ang baril. Ang iba, bantayan niyong mabuti ang kampo. Diyos ko, gaano kalaki ang halimaw na to? Tigre ba talaga to? Siya nga. Tignan niyo ang lalim at direksyon ng mga bakas. Paakyat siya sa mas mataas na lugar. Tandaan niyo ang lugar na to, dalhin na ang mga nahuli natin ngayon. Bababa na tayo, aatras na ang buong grupo. Sapat na ang huli natin ngayon. Kuya Jiang, tungkol sa halimaw na to, ako na ang bahala sa kanya. Pero hindi ngayon ang tamang oras. Bumalik muna tayo at siguruhin ang kaligtasan ng nayon. Ihanda na natin ang lahat ng dapat ihanda. Anong problema, Jiangzi? May hindi magandang nangyari sa bundok. Eyo Sanbo,
Sabihan niyo ang lahat na huwag muna pumunta sa kailaliman ng bundok sa bandang kanluran. Lumalawak na ang teritoryo ng tigre. Hindi na ito gaano kalayo sa nayon natin. Tiger, anong gagawin natin ngayon? Ngayong nakatayo na ang mga bahay at nagkakaisa na ang lahat, kapag handa na rin tayo ng mga kakailanganin para sa taglamig. Ang susunod nating gagawin ay patibayin ang paligid ng ating nayon. Kailangan nating maglagay ng mga patibong, harang na putik, at mga bantayan. Tio Sanbo, may naisip ako. Gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataong ito sa pagbibigay ng regalo para sa bagong taon kay Direktor Son. Para palawakin ang ating nayon, magtatayo tayo ng isang malaking pamayanan, at papangalanan natin itong Xiangyangju. Ano? Isang pamayanan, pero gaano karaming pera at bigas ang kailangan doon? Papayag ba ang munisipyo? At tungkol naman sa tigre, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa tigre. Saka na natin pag-usapan ng detalyado ang Xiangyangju. Tio Sanbo, may atraso sa akin ang tigreng yan. Kailangan kong pumunta sa bundok. Kalokohan, magsama ka ng mas maraming tao. Dalhin niyo ang mga baril at isama mo sila sa loob. Kapag masyadong marami tayo, hindi lalabas ang tigreng yon. Masyadong tuso ang halimaw na yon. Aalis muna ako ng ilang araw. Kung sakali mang hindi ako makabalik pagkalipas ng 3 araw, pumunta ka sa munisipyo at hanapin mo si Director Son para i-report ang tigre. At banggitin mo na rin ang tungkol sa pagpapatayo ng pamayanan. Sabihin mong ideya ko yon. Jiangzi. Hintayin niyo ang pagbabalik ko. Sama-sama nating itataguyod ang Xiangyang. Bukas, aakyat ulit ako sa bundok. Para sa tigreng yon. May mga lumang atraso na dapat nang tapusin. Kailangan ba talagang ikaw ang pumunta? Hindi ba pwedeng magsama ka pa ng iba? May mga laban na kailangang harapin ng mag-isa. Napakarami ko nang ginawang paghahanda. Matagal ko nang hinintay ang araw na to. Ate, kapag hindi napatay ang tigreng to, palaging may nakabitin na panganib sa pamilya natin. Masyado na siyang malapit sa nayon. Kuya, Huwag ka nang umalis. Natatakot ako, paano kung may mangyari? Pangako. Siguradong babalik ako. handa na ang lahat. Huwag mong kalilimutan ang pangako mo, ha? Hintayin niyo ko. Kuya, hihintayin kita para magkabit ng mga palamuti sa bintana, ha? Pag uwi ko, tayo ang magkakabit ng pinakamalaking palamuti sa buong nayon para sa bagong taon. Ito ang bigay ng lahat. Mga ginawang tapang karne. Dinala rin ni Mang Zhao ang lumang alak na gawa sa ginseng na pamana pa ng tatay niya. Makakatulong to para bigyan ka ng lakas sa oras ng kagipitan. Mag-ingat ka palagi. Hihintayin ka namin, mag-inuman tayo bilang selebrasyon pag uwi mo. Kami na ang bahalang magbantay sa bahay mo. Kailangan mong bumalik, ha, Kuya Jiang. Engan. Sistema, ipakita ang lahat ng aking puntos. Ang tigre ay hindi tulad ng leopardo. Mas mabilis ito at mas tuso. Kapag sumablay ang tira ko, ako ang mamamatay. Gamitin ang lahat ng puntos. Babala, masyadong marami ang gagamiting puntos ng isahan. Maaari itong magdulot ng matinding karga sa katawan. At sobrang sakit. Kukumpirmahin mo ba? Kumpirmado. Gamitin ang 28 puntos ng abilidad upang itaas ang husay sa baril sa level 2. Gamitin ang 8 espesyal na puntos upang itaas ang pakiramdam ng halimaw sa level ng master. Babala, nagsisimula na ang matinding karga sa katawan. Ngayon na. Ako ang baril. At ang baril na ito ay ako. Sinasabi ng kutob ko na napakalakas ng amoy ng halimaw dito. Gutom na gutom ito, at nandito lang siya sa paligid. Hindi pa nakakalayo yon. Dumidilim na, kailangan ko na munang magpalipas ng gabi. Bukas, tapos na ang maliligayang araw ng hayop na yon. Ano yan? Ang daming mga bakas ng paa. Ano kaya ang dahilan para magtakbuhan ng ganito ang mga lobo? Nawala na sila sa sarili nilang wisyo, basta't makatakbo lang para mabuhay. Isang bagay lang ang kayang gumawa nito sa buong bundok na to. Ang mga sugat na to, kalmot at kagat ito ng isang tigre. Nagtumba siya ng ganito karami pero hindi niya kinain. Ako ba ang hinihintay nito? Sa wakas, nahanap din kita. Ikaw ang hayop na kumuha sa buhay ng kuya ko. Napakabilis, sige, lapit pa, kitang-kita kita.
Ang kunat ng buhay mo, tinamaan na ng baril pero nakatayo pa rin ng maayos. Ano, lalaban ka pa? Lintek, ang lakas mo Yan ang gusto ko. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo, hayop ka? Halika rito, ipapakita ko sa'yo. Kung sino ang totoong hari ng bundok na to. Ngayon na. Katapusan mo na. Kuya, Naipaghiganti na kita. Matagumpay na natumba ang puntiryang tigre. Nakakuha ng 20 dagdag na puntos sa kakayahan. Nakakuha ng 10 dagdag na espesyal na puntos. napaka-perpekto ng balat at ulo ng tigreng ito. Pag-uwi ko, ibibigay ko to kay Director Son. Siguradong mapapasa akin na ang lupang iyon. Pangalawang araw na ngayon, Jiang. Bukas na bukas din, magdadala ako ng mga tao para hanapin ka sa bundok. Kailangang makita kitang buhay, o kahit ang katawan mo man lang kung wala ka na. Nakabalik na si Kuya Jayang. Si Kuya Jayang nga, may buhat-buhat siyang napakalaking bagay at papunta siya rito. Dugo, Kuya Jayang. May dugo ang braso mo. Ang daming dugo sa mga kamay mo. Masakit ba? Sobrang sakit ba? Salamat naman at nakauwi ka na, Jayangzi. Saan ka nasugatan? Bukod sa braso mo, saan pa? Wala namang nabali sa'yo, di ba? Tahan na. Ayos lang ako, galos lang to. Nakakatakot lang tingnan pero hindi masakit. Totoo ba to, Jiang? Jiangzi, talagang nakabalik ka na, Yung halimaw. Ikatlong tiyo, nakauwi na po ako. Wala na ang salot na tigre. Puting tiger. Ang puting tigre nga. Kuya Jayang, para ka talagang Diyos na bumaba sa lupa. Jiangzi, ikaw ang tagapagligtas ng buong nayon natin. Paano mo napatay ang puting tigre na to? Malala ba ang tama mo? Sinwerte lang. Nung sumunggab siya, nag-slide ako sa ilalim niya, at saktong nahiwa ko ang tiyan niya. Tama na ang kwento. Pagod ka na, Jayangzi. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Diyos ko, sobrang sakit siguro nito. Huwag kang malikot, mahapdi ng kaunti itong gamot ha. Tiisin mo lang ng kaunti. Bukod dito sa braso mo. May iba ka pa bang sugat sa katawan? Sa dibdib, sa likod, wala na. Sa braso lang talaga. Hindi nakasunggab ng maayos ang halimaw na yon. Sinwerte lang talaga ako. Pinatay mo ko sa kaba. Paano na lang ako kung hindi ka na nakabalik? Huwag ka nang mag-alala, magiging maayos na ang lahat. Bukas, ibibigay ko ang balat at ulo ng tigre kay Kapitan Son. Kapag naipatayo na natin ang sarili nating bahay, bibigyan kita ng isang tunay at magandang kasal. Papuntahin natin ang buong nayon para makipagdiwang. Tapos, sundan na natin ng ilang anak. Panonoorin natin silang lumaki rito sa bagong bahay at makapasok sa kolehiyo para maging matagumpay sila balang araw. At makakapagpahinga na rin si ate para guminhawa na ang buhay niya kasama natin. Hoy, tingnan mo kung anong dala-dala nitong probinsyanong to. Ang umbok ng bag-o. Kuya Jun, tingnan mo yung balahibong nakalawit. Puti tapos kumikinang pa ng ginto. Siguradong mamahalin yan, Tara. Hoy, taga-bundok. Ano iyang karga-karga mo? Buksan mo nga at patingin. Tumabi kayo, may gagawin pa ko. Lene. Haha, ang init naman ng ulo nito. Ang tatay ko lang naman ay si Vice Director man ng Commercial Bureau ng Bayan. Duda ako kung sa malinis na paraan mo nakuha yan Ninakaw mo yan no, buksan mo para ma-inspeksyon. Ako mismo ang nanghuli nito sa bundok. Tumabi raw, Lintek, pasalamat kang at binigyan ka pa ng pansin ni Kuya Jun Kapag sinabi kong buksan mo, buksan mo. Dami mong satsat. Isang beses ko lang to sasabihin. Tumabi kayo. Abat ang tapang mo pang tumitig Agawin niyo sa kanya yan, ako ang bahala kapag may mangyari. Ikaw Ay, ikaw. Ang lakas ng loob mong manakit. Sumusobra ka na Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Ang tatay ko ay si Magufu. Patay kang bata ka. Magsusumbong ako sa otoridad ngayon din. Magnanakaw ka na nga, nananakit ka pa, maghintay kang makulong.
Kasama, sumama ka sa amin. May nagreklamo na nagnakaw ka raw ng mga mamahaling gamit at nanakit ka pa ng tao sa kalsada. Siya, iyan. Nagnakaw na nga, nanakit pa, hulihin nyo na siya bilis, sige, sasama ako sa inyo. Pangalan at edad, tirahan at trabaho. Anong laman ng balot na yan? Saan galing yan? Magsabi ka ng totoo. Li Jiang, 23 taong gulang, isang mangangaso mula sa baryo ng Xingfu. Balat ng tigre ang nasa loob niyan. Ako mismo ang nanghuli niyan sa bundok. Kalokohan, ikaw makakahuli ng tigre. Akala mo ba ikaw si Wusong? Tingin mo ba talaga kaya mong hulihin ang puting tigre na yan? Siguradong ninakaw mo lang yan. Sinasabi mong ikaw ang nanghuli. May ebidensya ka ba? Sinong nakakita? Lahat ng tao sa baryo namin, bata man o matanda, nakita yon. Lahat kami pwedeng tumestigo. Saka itong balat ng tigre. Ibibigay ko sana to kay Director Sun Xiaochuan. Hahaha, papatayin mo ko sa kakatawa. Isang dukhang mangangaso na tulad mo. Kilala si Director Sun. Ibibigay mo sa kanya. Alam mo ba kung gaano kataas ang posisyon ni Director Sun? Akala mo ba ganon-ganon mo lang siyang pwedeng lapitan? Anong nangyayari rito? May narinig akong nananakit daw dito. At nagnakaw pa raw ng mamahaling balat ng hayop. Tay, anong ginagawa niyo rito? Bata, sinasabi mo bang ikaw ang nakahuli sa tigreng yan? Sino ang makakapagpatunay? Sabi mo ibibigay mo raw kay Director Son. Alam ba to ni Director Son? May appointment ka ba? Tay, isa lang siyang manloloko. Malinaw ang ebidensya. Nagnakaw at nanakit na nga, nagpapanggap pang may kilalang opisyal. Hulihin niyo na yan. Kapatid na Li Jiang, ayos ka lang ba? Kuya Sun, ayos lang ako. May ibibigay lang sana ako sa'yo. Kaso sa daan, hinarang ako nitong anak ni Deputy Director Ma. Pinipilit niyang ninakaw ko raw itong balat ng tigre at gusto niyang agawin. Nang hindi ko ibigay, nagsumbong siya at sinabing nagnakaw at nanakit daw ako. Deputy Director Ma, ang yabang mo naman yata sa posisyon mo. Paano naging magnanakaw ang kapatid ng isang Son Xiaochuan? Director Son, maling akala po yan. Isang napakalaking pagkakamali. Hindi ko po alam na kapatid niyo siya. Walang hiyang bata ka. Halika rito at lumuhod ka para humingi ng tawad kay kapatid na Li Jiang. Hindi nyo na kailangang lumuhod pa sa akin. Hindi ko yan matatanggap. Pero dahil pinagbintangan nyo ako, hindi pwedeng palampasin na lang ang ginawa nyo. Idaan natin to sa batas. Kasamang Li Jiang, patawad kung naging pabaya kami sa trabaho namin. Pasensya na sa hirap na dinanas mo, kapatid. Halika muna sa akin. Papayapain natin ang kaba mo. Kapatid, bakit ganyan kalala ang mga sugat mo? Teka, puting tigre ba ito? Nahuli mo ang puting tigre, kapatid. Napakalaki naman ng regalong ito. Sabihin mo, anong gusto mong kapalit? Kuya Sun, yan mismo ang gusto kong marinig mula sa inyo. Gusto kong mag-apply ng lupang pagtatayuan ng tirahan para sa ating baryo. Kami na ang bahala sa tao at lakas paggawa. Pero kailangan naming bigyan ng go signal ng munisipyo. Kailangan ko ang buong suporta ninyo, kapatid ko. Suportado kita ng buo. Sabihin mo kung paano ang gagawin. Doon sa bundok sa likod ng baryo namin, gusto naming ipa-apply ang walang may-aring lupa bilang komunidad na tirahan. Gagawin itong organisadong pabahay. Tatawagin natin itong Xiangyang Residence, isang sentralisadong pabahay. Napakaganda ng bisyon mo para sa pagpapatayo ng bagong baryo. Pasok na pasok ito sa patakaran ng gobyerno. Ako na mismo ang lalakad sa mga papeles na ito. Sinisiguro ko sa iyo, maaprubahan yan. Kuya Sun, hindi sapat ang salita para magpasalamat. Wala yon, basta't magkaisa tayong magkapatid. Wala tayong hindi kayang lampasan. Umuwi ka na at ipahanda agad sa baryo ang mga dokumento. Gawin nyo na ang plano at disenyo para sa Xiangyang Residence. Mas detalyado, mas mabuti. Hintayin mo ang balita ko. Mga kababaryo, tahimik muna kayo. Ang aplikasyon natin para sa pabahay ng baryo Xingfu. Opisyal na inaprubahan ng munisipyo. Aprobado na ang Xiangyang Residence. Ang galing, napakagandang balita. Espesyal ding nagpadala si Director Son ng mga materyales. Bilang panimulang pondo natin, ang proseso ng mga papeles. Dire-diretso at walang naging sagabal. Kapag nakabit na ang tubig at kuryente, simulan na agad natin ang pagpapatayo. Mga kababaryo, may lupa na tayo. May materyales at may pera na rin tayo. Tatanungin ko kayo, may tiwala ba kayong sumama sa akin para buuin ang baryo Xingfu? Maitatayo na rin ang pinakahihintay nating mga bahay dito sa kabundukan. Isa, dalawa. Isa, dalawa, isa, dalawa. Isa, dalawa, isa, hahaha.
Sa ganitong bilis, hindi na magtatagal, maitatayo na ang unang 50 bahay natin. Salamat talaga sa sementong ibinigay ni Director Son. Mabilis at matibay nating nagawa ang pundasyon. Kaso nga lang, medyo kinukulang tayo sa kahoy. Kailangan pa kasing patuyuin ang mga bagong putol na kahoy mula sa likod ng bundok. Kung kulang tayo sa materyales, Kuya Jeng, bukas, isasama ko ang grupo para pumasok pa sa kaloob-looban ng bundok. May alam akong lumang gubat dun. May magagandang klase ng puno ng pino dun. Para naman sa mga laryot tisa, wala tayong magiging problema dyan. Pinirmahan na ni Director Son ang papel. Tayo ang uunahing bigyan ng gawaan. Medyo mahihirapan lang tayo sa pagbibiyahe. Mga kapatid, hindi minamadali ang pagpapatayo ng mga bahay. Pero hindi rin dapat natin bagalan. Hindi lang tayo dapat mabilis, kundi pulido rin. Bawat laryo, bawat haligi, kailangang maging sulit sa pawis natin. Maging sulit din sa tulong ni Director Son. At higit sa lahat, kailangang maging sulit ito para sa bahay na titirhan natin sa susunod na ilang dekada. Makakaasa ka, Kuya Jeng, gagalingan namin ito. Talagang maitatayo na natin ang ating mga bahay. Dito mismo sa masayang komunidad na ito. Ang gabi na. Bakit ka pa nagpunta rito? Kasi ang tagal mo nang hindi umuuwi. Nag-aalala akong baka hindi ka pa kumakain. Kaya sadya kitang dinalhan ng pagkain. Patawad ha, pinaghintay kita ng matagal. Wala iyon. Alam ko namang nakakapagod ang pamamahala sa pagpapagawa ng mga bahay. Hindi iyan ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay ang kasal na ipinangako ko sa'yo. Naisip ko na kapag may sarili na tayong bahay, isang bahay na hindi malamig, hindi tayo magugutom, at malaya tayong nakakapag-aral. Isang tahanan kung saan makakapamuhay na tayo ng maayos. Unang pagyuko para sa langit at lupa bilang pasasalamat sa biyayang bigay ng kalikasan. Ikalawang pagyuko para sa mga magulang bilang pag-alaala sa walang sawang kalinga ng inyong mga magulang at nakatatandang kapatid. Pagyuko ng mag-asawa sa isa't isa, sa iisang puso magsasama hanggang sa pagtanda. Tapos na ang seremonya, ihatid na sila sa silid pulot gata. Teka, mali. Kainan muna pala, hahaha, ngayon ang malaking pagdiriwang ng buong nayon. Walang uwi hanggat hindi lasing. CJ, Kuya Xiangzi, parang panaginip lang ang lahat, hindi ba? Manxiang, pasensya ka na sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Ngayon lang kita nabigyan ng isang maayos na kasal. hindi ako nahirapan. Basta't nandito ka, basta't nandito si ate, at buo ang pamilya natin. Kailanman ay hindi pa huli ang lahat. Mula ngayon, aayusin na natin ang ating buhay. Mamumuhay tayo ng maayos. Habang buhay. Ipinapahayag ko na ang proyektong pabahay ng Xiangyang ay ganap at matagumpay ng tapos ngayon. Opisyal nang makakalipat sa kanilang mga bagong bahay ang lahat ng mga taga rito. Ngayong taon, sa tulong ng ating pamahalaan, ay nakapagpatayo tayo ng isang panibagong komunidad. Ito ay tagumpay ng sarili nating pagsisikap at ng ating determinasyong bumangon sa hirap. Higit sa lahat, patunay ito ng pangkat ng Xiangyang sa pangunguna ni kasamang Li Jiayang at ng buong nayon sa patuloy nating paghahangad ng mas magandang buhay. Mga kababayan, tapos na ang bago nating tahanan. Pero hindi pa ito ang dulo. Naipatayo na ang mga bahay, naayos na ang mga kalsada, may kuryente at ilaw na tayo. Pero ang magandang buhay natin ay nagsisimula pa lang. Mula ngayon, gagamitin natin ang lakas at siglang nabuo sa bagong tahanang ito para mas mapaganda ang ating mga sakahan, para maibenta sa mas malayo ang ating mga produkto mula sa bundok, at para makapag-aral at maging matagumpay ang ating mga anak. Ipapaalinggaw natin ang pangalan ng Xiangyang sa buong munisipyo at sa buong probinsya. Gawin nating tulad ng pangalan ng nayong ito ang ating pamumuhay, laging nakaharap sa araw. At lalong mas maliwanag at masagana sa bawat araw na dumaan. Mabuhay ang Xiangyangju. Maligayang paglipat ng bahay. Maligayang paglipat ng bahay. Ha 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 ha, hiya hiya. Bagong pitas na mansanas, sobrang tamis, tikman mo. Tay, Ha, naging pasaway ba siya sa'yo ngayon? hindi, sobrang bait nga niya. Tapos ka na ba sa mga ginagawa mo? May bagong malaking order ang planta mula sa syudad. Kailangang sabihan si Mang Zhao na mag-ipon ng mga tao para ihanda agad ang mga produkto. Ang brand nating Xiangyangju, mas nakikilala na ngayon.
Kuya Jiang, tumawag si Director Son sa planta. Sabi niya, magpapadala raw ang probinsya ng isang grupo ng mga opisyal ng bayan sa susunod na buwan para bumisita at mag-aral dito sa atin. Kaya pinaghahanda tayo. Bibisita na naman para mag-aral. Pang ilang grupo na ba ito ngayong taon? Gawin lang natin ang nakasanayan. Hindi na kailangan ng masyadong paghahanda. Sabihan niyo lang ang lahat na maglinis at ayusin ang paligid ng mga bahay nila. Ayos na yon. Ang pamumuhay ng maayos ang pinakamagandang maipapakita natin sa kanila. Sabi nga pala ni Teacher Wang sa eskwelahan sa nayon, matalino raw si Daxing. Pwede na siyang dumiretso sa preschool sa susunod na taon. Ate, dahan-dahan lang sa pagkain. Nga pala, mahal. Ang daming bunga ng mga puno natin sa likod ng burol ngayong taon. Hindi ba dapat na nating tawagan ang paggawaan ng dilata? Nabanggit ko na yan kay Director Son. Siya na raw ang tatawag. Maganda ang mga prutas natin, kaya hindi tayo mahihirapang ibenta yan. Ate Wanxiang, minsan kapag nagigising ako sa hating gabi, at nakikita itong maliwanag nating bahay, pakiramdam ko na nanaginip pa rin ako. Sa wakas, hindi na natin kailangang maranasan yung sa lumang bahay, na nanginginig tayo sa lamig tuwing taglamig kahit nakapalibot na sa apoy, at hindi makatulog sa kagat ng lamok tuwing tag-araw. Tapos na ang mga araw na tayo'y isang kahig, isang tuka. Tapos na ang mga araw na yon. Hinding-hindi na babalik pa. Pinaghirapan natin ang magandang buhay na meron tayo ngayon, payapa at komportable. Kaya ate, simula ngayon, mamuhay ka na ng panatag dito. Kami na ang mag-aalaga sa iyo sa pagtanda mo.